Sa gitna ng kapaligiran ng sindak at kaguluhan, nagsimula ang kwento ng marahas na salakayin ng mga dragon ang kaharian ng Rydell. Nilabanan sila ng hukbo ng kaharian sa abot ng kanilang makakaya, habang gumamit ang mga salamangkero ng iba't ibang paraan para sugatan at itaboy ang mga dragon, pero walang nasaktan sa mga dragon. Natuklasan ng mga mandirigma na kailangan nila itong tamaan sa mismong pagitan ng mga mata. Halos masaksak nga nila ang isa sa mga dragon, ngunit nakatakas ito sa pamamagitan ng paglipad ng mataas. Sa kritikal na sandaling ito, iniutos ng commander ng hukbo sa mga sundalo na panatilihin ang Porma Sion, dahil kailangan nila ng oras para sa isang mahikal na pag-awit. Biglang, nagkaroon ng malaking lindol, na nagdulot ng pagkasindak sa buong hukbo. Doon lumitaw ang napakalaking itim na dragon. Ito ay, ang kanyang ikalawang paglitaw sa kaharian ng Rydell. Malayo sa larangan ng digmaan, lumipat kami sa palasyo ng prinsipe, sa silid ni Isabel, ang anak ng prinsipe. Tumanggi si Isabel na tumakas, ayaw iwan ang kanyang ama at ang mga hukbo, dahil ito ay ituturing na pagtataksil, at hindi niya dapat pabayaan ang kanyang mga tao kahit na ikamatay niya. Habang tumitindi ang mga atake, marahas na sinalakay ng mga dragon ang lungsod. Hiniling ni Isabel sa kanyang katulong, si Agatha, na umalis at magpakaligtas, nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng taon ng kanyang tapat na serbisyo. Ngunit tumanggi si Agatha na iwan siya, sinasabing mananatili siya sa kanya hanggang sa huli, na nagpuno kay Isabel ng malalim na pasasalamat. Sa mga panahong ito ng tensyon, isang batang lalaki ang sumugod at sinabi sa kanila na isang mangkukulam mula sa kabisera ang pumatay sa itim na dragon, at na siya ang tahimik na mangkukulam, at tinalo niya ang itim na dragon ng mag-isa. Ang balitang ito ay nagpaiyak kay Isabel sa tuwa. Halos siya matamba, pero ay nalalayan siya ni Agatha, ngunit ang kanilang tuwa ay panandalian lamang. Isang grupo ng mga dragon ang lumipad sa itaas at winasak ang buong lungsod. Akala ni Isabel ay dumating sila para maghiganti sa itim na dragon. At tunay nga, isang dragon ang lumapit sa palasyo ni Isabel at inatake siya, muntik na siyang mapatay, pero nailigtas siya sa tamang oras ng isang malakas na kidlat na tumama dito. Dito lumipat tayo kay Monica, ang tahimik na mangkukulam, na siyang dahilan ng pagliligtas na ito. Ginagamit ni Monica ang kanyang mahika, lumilikha ng isang mahiwagang pinto at bumibigkas ng mga orasayon. At nagpakawala ng mga kidlat sa mga dragon, na puksain silang lahat. Pagkatapos ng laban, lumipat kami sa bahay ni Monica, kung saan siya ay natutulog sa kanyang mesa, napapaligiran ng maraming aklat ng mahika. Isa sa kanyang mga kaibigan ang lumapit sa kanya at dinalhan siya ng pagkain. Binuksan ni Monica ang pinto para makapasok siya. Pagkapasok, inilapag niya ang pagkain sa mesa at sinabi kay Monica na ang lugar ay magulo gaya ng dati. Tinanong niya kung mahalaga ba ang mga aklat o kung maaari niya itong itapon. Ngunit sinabi ni Monica sa kanya na napakahalaga nito. Pagkatapos ay sinabi ng babae kay Monica na 3 buwan bago yun, sinalakay ng mga dragon ang silangang hangganan. Maraming may pakpak na dragon ang lumitaw malapit sa nayon, at kabilang sa kanila ang itim na dragon. Hinala niya na isa sa 7 pantas ang nagpadala nito. Ang 7 pantas ay ang pinakamagaling, mga salamangkero sa bansa, at ang nagpadala ng dragon ay ang pinakabata sa kanila. Idinagdag niya na pinalaya silang lahat ng tahimik na mangkukulam dahil siya lang ang nakakagamit ng mahika ng walang dasal, na talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, binigyan ni Monica ang kanyang kaibigan ng pera. Akala ng kaibigan niya ay malaki ito, ngunit sinadya ni Monica yon, dahil laging dinadala ng kaibigan niya ang kailangan niya agad. Nagulat ang kanyang kaibigan at nagtanong tungkol sa kanyang trabaho, sa laki ng pera niya. Sinabi ni Monica na nagtatrabaho siya sa matematika. Doon na may nakakabagabag na nangyari. Sinabi ng kanyang kaibigan na ang taong pumunta sa kanilang baryo ay nagtatrabaho rin sa matematika. At nagtanong siya tungkol kay Monica, nagpapanggap na kaibigan niya at gustong makilala siya. Kaya, itinuro niya ang tamang direksyon. Nang marinig ito ni Monica, kinabahan siya. Bigla, narinig ni Monica ang kanyang boses, na ikinagulat niya. Lumingon siya, at nakatayo ang tao sa may pintuan, parang babatiin siya, pero agad isinara ni Monica ang pinto dahil sa takot. Binuksan ulit ng tao ang pinto, at nanginginig si Monica sa takot, sinusubukang pigilan siya. Sinabi ng tao na nagngangalang Luis, na umalis siya sa may pintuan.
Nagpaumanhin si Monica at lumayo sa pintuan ng kanyang bahay para makapasok si Luis. Nagpasalamat si Luis sa kaibigan ni Monica sa pagturo sa kanya doon, at saka umalis ang kaibigan ni Monica. Sinabi ni Luis na matagal na niya itong hindi nakita at tinawag siya sa tunay niyang pangalan. Ang tahimik na bruha ng 7 pantas, si Ginang Monica Everett. Pagkatapos nilang pumasok sa bahay ni Monica, ginamit ni Monica ang kanyang mahika para ayusin ang kanyang mga gamit at ibalik ang mga libro sa kanilang mga lugar. Gumagamit siya ng mahika nang walang orasayon dahil isa siyang henyo. Ang kwento ni Monica ng pagmaster ng mahikang ito ay nagbabalik sa nakaraan noong nag-aral siya sa Minerva Institute para sa pagsasanay ng mga mage. Si Monica ay napakamahiyain at nahihirapang makitungo sa mga tao. Kapag nakakasalubong siya ng mga hindi niya kilala, nanginginig siya at hindi makapagsalita, at nawawalan pa ng malay sa pinakamalalang sitwasyon. Hindi siya makabigkas ng mga orasayon ng mahika at malapit na siyang bumagsak hanggang sa may pumasok sa kanyang isipan. Kung hadlangan siya ng kanyang kaba, mula sa pag-awit sa harap ng tagasuri, dapat niyang subukang gumamit ng mahika nang hindi umaawit ng mga incantation. Pagkatapos noon, natutunan ng henyong babae ang mga spell ng walang incantation. Pagbalik sa kasalukuyan ni Monica, nagpatuloy siya sa pagliligpit at napaupo sa sahig habang ginagawa iyon. Nakita ni Luis na inaaksaya pa rin niya ang kanyang lakas, kaya inutusan niya ang kanyang katulong, si Rin, na i-activate ang soundproof barrier. Nagulat si Monica pagkatapos ma-activate ang sound barrier, at sinabi niya sa sarili, kung kaya ng mga tao na kontrolin ang mana ng walang spell, hindi ko sana kailangang matutunan ang mahika ng walang incantation. Pagkatapos sinabi ni Luis sa kanya na pumunta siya sa kanyang bahay dahil may gusto siyang kunin sa kanya. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya bilang personal na tagabantay ng pangalawang prinsipe sa ilalim ng lihim na utos mula sa kamahalan ng hari. Bagamat ang kanyang katapatan ay pangunahin sa hari, inatasan siya sa gawaing ito sa hindi malamang dahilan at may pagdududa siya tungkol dito. Gayunpaman, ang pagtalakay sa mga intensyon ng hari batay sa kanyang mga hula ay hindi magalang, kaya hindi niya sasabihin sa kanya ang higit pa. Ipinaliwanag ni Luis na hiniling sa kanya na protektahan ang pangalawang prinsipe nang walang kaalaman ng prinsipe. Felix ang pangalan ng prinsipe, at nag-aaral siya sa Serendia Academy, isang kilalang boarding school. Inamin ni Luis na kaya niyang pumasok ng palihim sa akademya, ngunit hindi ito makatwiran, dahil ang kanyang reputasyon at kaanyuan ay hindi angkop. Para sa ganoong uri ng pagnanakaw, iniisip ni Rin na ito ay isang uri ng kayabangan sa parte ni Luis, pero walang pakialam si Luis sa opinyon niya. Pagkatapos ay iniharap ni Luis kay Monica ang isang komplikadong bagay na mahiko, isang harang na pinagsasama ang pagsubaybay at komunikasyon, nilagyan ng pagtukoy sa panganib at panandali ang depensang mahikal. Nagulat si Luis na naintindihan niya ang lahat ng ito sa isang tingin lang, na nagpatunay sa kanyang kahanga-hangang galing sa mahika. Sinabi niya sa kanya na totoo nga, at ito ay isang bagay na mahika na pangprotekta na siya mismo ang gumawa. Nilinaw ni Luis na ang broths na ito, kasama ang isa na ibinigay niya sa kanyang kamahalan na si Prinsipe Felix, ay pareho at nagpapahintulot sa kanya na malaman ang lokasyon ng prinsipe at subaybayan siya sa lahat ng oras. Nag-aalalang tanong ni Monica, hindi ba ito paniniktik? Pero para kay Luis, normal ito, dahil inatasan siyang subaybayan at protektahan ng taong ito. Akala ni Monica mapapahamak siya kapag nalaman ng prinsipe, pero nakita ni Luis na seryoso si Monica sa kanyang pag-aalala. Sinabi niya sa kanya ang isang kasabihan, ang hindi niya alam ay hindi makakasama sa kanya, tapos ipinaliwanag niya ang nakakainis na sitwasyon na kinakaharap niya. Ibinigay ng hari ang broths na ito sa prinsipe bilang regalo, pero tila nasira ito kinabukasan pagkatapos niyang matanggap ito. Nangyari ito pagkatapos maglaan si Luis ng isang buong linggo ng walang patid na pagsisikap ng walang tulog, pahinga, o pagkain. Nawala ang lahat ng kanyang trabaho sa loob lamang ng isang araw. Kapag nabasag ang brocha, hindi mapigilan ni Luis ang pagtawa sa mapait na bakal, lalo na't tiniis niyang mawalay sa kanyang asawa para lang idisenyo ang komplikadong piyesang ito. Nagsimula siyang tumawa ng may pait habang naaalala ang masakit na sitwasyon. Nag-aalalang tanong ni Monica, ayos lang ba ang ikalawang prinsipe? Ngunit tiniyak ni Luis na ayos lang siya, kahit na labis siyang pagod. Ipinapaliwanag niya na nang mabasag ang brocha,
Nag-ipon ng lakas ang prinsipe at nagmadaling pumunta sa akademya, at pagdating niya doon, sinabi sa kanya na walang importanteng nangyari at aksidente lang nabasag ang broocha. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Luis ang kanyang galit, kaya binasag niya ang broocha sa pagkadismaya. Tinanong niya si Monica, naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin ngayon? Pero hindi naiintindihan ni Monica ang anumang bahagi ng komplikadong bagay na ito. Sa huli, diretsahang hiniling ni Luis sa kanya na pumunta sa akademya at protektahan ang pangalawang prinsipe, pero mariing tumanggi si Monica, iniisip na hindi niya ito dapat gawin. Gayunpaman, nakita ni Luis na perpekto siya para sa trabaho, bahagi siya ng mataas na lipunan, hindi tulad niya, at kahit sa mga opisyal na kaganapan, palagi niyang tinatakpan ang kanyang ulo at hinaan ang kanyang boses, kaya walang nakakaalam ng kanyang tunay na mukha. Walang maghay-hinala na ang isang simpleng babae tulad niya ay isa sa mga prestihiyosong pitong pantas, na lubhang ikinatakot ni Monica. Desperadong sinubukan ni Monica na tumutol, pero tumanggi si Luis dahil kaya niyang gumamit ng mahika ng walang dasal, na perpekto, para sa lihim na proteksyon. Umiyak ng husto si Monica dahil ayaw niyang pasanin ang gayong kabigat na responsibilidad. Mariing sinabi ni Luis sa kanya na sumali na siya sa pitong pantas, 2 taon na ang nakakaraan, ngunit nananatili pa ring nagtatago sa bahay, nakabaon sa mga papeles. Oo, nakapatay si Monica ng isang dragon 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit nakapatay si Luis ng 10 dragon sa nakaraang 3 buwan, at hindi niya nakita ang punto sa pagmamayabang tungkol doon. Nilinaw niya na kabilang siya sa mga pinakamagaling na salamangkero sa kaharian, bilang miyembro ng pitong pantas, at lumapit sa kanya at sinabi sa kanyang may mga bagay na siya lamang ang makakagawa. Tanong niya, alam mo yun, di ba? Na lalong nagpatakot kay Monica. Sinabi niya sa kanyang sumali lang siya sa pitong pantas bilang reserba, ngunit ipinaliwanag ni Luis na ipapasa niya ang buong responsibilidad sa kamahalan upang protektahan ang pangalawang prinsipe, ibig sabihin ay wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang misyon. Sa wakas, at nag-aalinlangan, pumayag si Monica. Gusto ni Luis na sabihin sa kanya ang ilang importanteng detalye, at nakinig siyang mabuti. Sinabi niya sa kanya na noong unang panahon, may isang batang babae na walang pamilya sa isang kumbento sa konti ni Quebec. Nakita ng yumaong konde sa Quebec ang pagkakahawig ng batang babae sa kanyang yumaong asawa, kaya napagdesisyonan niyang ampunin siya. Natanggap ng batang babae ang pagmamahal ng kondesa at lumaki ng masaya, at naantig si Monica sa nakakaantig na kwentong ito. Ngunit hindi nagtapos ng masaya ang kwento, nagkasakit ng malubha ang kondesa at namatay, at pagkatapos mawala sa batang babae ang kanyang mapagmahal na tagapag-alaga, kinamuhian siya ng ang malupit na anak ng konde at pinilit magtrabaho bilang isang katulong. Pagkatapos matanggap ang anak ng konde sa Serendia Academy, kinailangan ng dalaga na samahan siya bilang kanyang katulong, na nagpalungkot pa lalo kay Monica para sa kawawang dalaga. Pagkatapos ay sinabi ni Luis sa kanya na kailangan niyang gampanan ng papel ng katulong na ito, na lubos na ikinagulat ni Monica. Nanatili siyang gulat buong gabi, hindi makakilos, hanggang sa dumating ang kanyang pasang si Nero at nagsimulang sumundot sa kanya. Tulala pa rin siya, kaya binigyan siya ng pusa ng ilang hampas hanggang sa tuluyang nagising si Monica mula sa kanyang katahimikan. Umiyak si Monica dahil kailangan niyang bantayan ang prinsipe at hindi niya kaya. Iminungkahi ni Nero na maaari na lamang siyang tumakas kung masyado ng masama, ngunit inaasahan ni Monica na hahanapin siya ni Luis. Gaano man niya sinubukang magtago, nakita na niya ang matitigas na kalyo sa mga buko ng kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang guwantes. Akala ni Nero na baka si Luis ay isang tagapagpatupad ng batas sa ilalim ng lupa o katulad, pero alam lang ni Monica na nakakatakot siya. Hiniling ni Nero sa kanya na tingnan ang magandang bahagi at sinabi na baka gwapo ang prinsipe. Sinabi niya sa kanya na gusto ng prinsipe ang mga libro, alam niya ito mula sa libro ni Dustin Gunther, kaya sigurado siya tungkol dito, pero walang ideya si Monica. Nagtanong si Nero, hindi ba dapat dumalo ang pitong pantas sa mga kaganapang ito? Nakita mo na ba siya dati? Pero palaging ipinipikit ni Monica ang kanyang mga mata sa mga okasyong yun. Pagkatapos, pumunta si Monica sa hardin para kumanta kasama ang mga baboy, at saka lumipad kasama si Luis at Rin. Sinabi ni Rin sa kanila na sila'y dumating agad at nagmungkahi na gumawa sila ng dramatikong paglapag, pero walang nakitang saysay si Luis sa pagyayabang.
Dumating sila sa bahay ni Luis, kung saan dumating ang asawa niyang si Rosalie at sinimulang suriin si Monica. Napansin niyang kulang sa nutrisyon at anemic si Monica, at tinanong ang edad niya. Nang malaman niyang 16 si Monica, sinabi niya na masyado siyang payat at agad siyang dinala para gamutin. Nainis si Luis dahil pakiramdam niya dapat binati muna ni Rosalie ang asawa niya, pero para sa kanya, ang pasyente ang palaging prioridad. Pagkatapos, nakita ni Luis na mas maganda na ang pakiramdam ni Monica at handa nang makipagkita sa mga bisita. Nagulat si Monica na may mga bisita pala, kaya tinanong siya ni Luis, "Sino ka na simula ngayon?" Naisip niya, ang bagong kwento niya ay baka inisin ng mga tao kapag narinig nila, pero sabi ni Luis na narinig niyang sinabi ni Count Quebec na parang tula ang kwento niya at nagustuhan niya ito. Nagtanong siya, pamilyar ba ang pangalang Count Quebec? Sumagot siya na iyon ang rehiyon kung saan niya napatay ang dragon. Ipinaliwanag ni Luis na ito ang lugar na ipinagtanggol niya 3 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpatay sa dragon doon, at pumayag ang Count na makipagtulungan dahil ito ay para sa Silent Witch. Hiniling niya na pumunta siya at makipagkita sa mga bisita, at doon nakilala ni Monica si Isabel. Agad na pinagtawanan ni Isabel si Monica at ang kanyang mga damit, at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay nakalista sa mga mas mababang uri sa pamilya Quebec, na isang malaking kahihiyan para sa kanilang pamilya. Patuloy niya siyang tinatawanan, at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa tono niya, "Sa tingin mo ba? Akma ba ang boses ko sa isang kontrabida?" At sinabi niyang nag-eensayo siyang pagandahin ang kanyang boses araw-araw. Pagkatapos, binati ni Isabel si Monica dahil siya ang tahimik na bruha, ipinapaliwanag na ginagampanan lang niya ang papel ng isang prinsesang kontrabida. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Isabel, anak ng Conde Quebec, at pinasalamatan si Monica sa pagpatay sa itim na dragon. Namangha siya na nagawa ni Monica ang lahat ng mag-isa, at hindi lamang niya tinalo ang itim na dragon, ginamit pa niya ang mahika ng hangin upang itaboy ang mga bumagsak na wyvern upang protektahan ang lungsod mula sa kapahamakan, pagkatapos ay nawala ng walang sinasabi. Hiniling ni Luis kay Monica na batiin din si Isabel, ngunit hindi ito nagawa ni Monica, kaya ipinaliwanag ni Luis na sadyang mahiyain lamang siya, ngunit hindi ito alintana ni Isabel. At alam niyang mas matapang at mas malakas si Monica kaysa sa iba. Nabalitaan niyang papasok si Monica ng palihim sa Serendia Academy sa pagkakataong ito, kaya sinabi ni Isabel na lagi niya itong aawayin at pahihirapan, para walang makapag-isip na si Monica ay isa sa 7 pantas, at sinabihan itong huwag mag-alala. Napanaginipan ni Monica na binibigyan siya ng kanyang ama ng metro, at sinukat niya ang lahat ng bagay sa bahay. Tuwang-tuwa siya, tapos nagising. Nasa karwahe siya papunta sa academy para gampanan ang kanyang misyon. Pagkatapos, lumipat kami sa academy. Inis na inis si Isabel na makakatulog niya si Monica sa parehong silid, at hindi raw dapat siyang matulog kasama ang katulad nito sa iisang kwarto. Humingi ng paumanhin ang isang empleyado ng academy kay Isabel. Dahil akala niya kamag-anak niya si Monica, pero bago pa man yun, habang nasa daan sila, si Monica ang tumutol dito habang nasa daan, sinasabi na hindi siya pwedeng tumuloy kasama ang kahit sino sa isang kwarto. Pero sinabi ni Isabel na kumalma siya at sosolusyonan niya ito na parang isang babaeng determinado. Pagkatapos, bumalik kami sa akademya. Nakaramdam ng pagkabigla si Isabel sa harap ng empleyado, na humantong sa pakiusap ng empleyado na kumalma siya at gagawin niya ang lahat para malutas ang problemang ito. Pagkatapos, sinabi ni Isabel sa empleyado na bagay sa kanya ang kwarto sa attic, pero nagsimulang mag-isip ang empleyado tungkol sa isang bakanteng lugar doon. Pero sinabi ni Isabel sa kanya kung mayroon, wala ng lugar para ilagay siya sa kwadra, at wala siyang pakialam. Napaisip si Monica tungkol dito. Pagkatapos, nagmadaling tapusin ng empleyado ang mga paghahanda. Pagkatapos, tumingin si Isabel kay Monica at Commandant. Pagkatapos, lumipat kami sa konseho ng mga mag-aaral ng Serendia Academy. Ang ingat yaman ng konseho, si Aaron, ay nililitis dahil nakitaan ng ebidensya na nagpapatunay na minanipula niya ang mga talaan ng account. Nalaman ng kalihim ng konseho, si Elliot, na nangyari ito ng mahigit 30 beses at pinatunayan niya ito. Nagtanong din ang tagapamahala ng tindahan, si Bridget, kung kasama rin sa manipulasyon ng pondo ng budget. Ang tagapagtaguyod ng ugnayang publiko, kinumpirma ni Neil sa kanya, matapos niyang repasuhin ang mga ito,
na hindi kasama rito ang regular na budget at ang bilang ay maaaring umabot ng hanggang 50 beses. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Felix, ang Pangulo ng Konseho, na nominado siya para sa Konseho ng mga mag-aaral dahil sa rekomendasyon ng lolo ng Pangulo ng Konseho, si Duque Clockford, at inisip niya na mawawala ng tiwala ang kanyang lolo sa ama ni Aaron pagkatapos ng pangyayaring ito, na nagdulot kay Aaron ng takot at pagkainis. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung sino ang sisigat sa mga gastusang ito. Sinabi sa kanya ni Felix na madudungisan ng kanyang kamangmangan ang reputasyon ng mga Count Steele, ngunit galit na galit si Aaron at sinigawan si Felix, at inutusan siyang tumahimik. At sinasabihan siya na isa lamang siyang sunod senior na alagad ng Royal Duke sa pangalan lamang. Inatake niya si Felix, ngunit hinarap siya ni Cyril at binigkas ang isang mahika na nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan niya at sinabi sa kanya na ang paglaban sa presidente ng konseho ay may parusang kamatayan. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Cyril kay Felix dahil obra siya sa kanyang ginawa, ngunit pinasalamatan ng presidente ng konseho si Cyril sa kanyang pagprotekta at sinabi kay Aaron na siya ay sinuspinde habang hinihintay ang opisyal na utos ng pagpapaalis sa kanya, na ikinagulat ni Aaron. Pagkatapos, lumipat tayo kay Isabel. Nalungkot siya dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Monica upang bigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng mga inuman ng tsaa ngayong gabi, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang misyon. Pagkatapos, nakita nila ang mga miyembro ng konseho na pinipigilan si Aaron para ikulong. Sumisigaw siya na wala siyang ginawa. Kilala ni Monica si Aaron dahil nakilala niya na ito sa mga pulong, pati na rin ang iba pang miyembro ng konseho maliban kay Cyril. Pero importante ang kanyang itsura dahil mayroon siyang sagisag ng konseho ng mga estudyante. Naisip niya na mas bagay si Isabel para sa lihim na misyon na ito kaysa sa kanya. Tapos, lumipat tayo sa klase ni Monica. Ipinakilala ng guro, si Victor, si Monica sa mga estudyante at sinabi sa mga estudyante na kamakailan lamang siyang lumipat dito at hiniling kay Monica na ipakilala ang kanyang sarili sa mga estudyante, pero kinakabahan si Monica dahil kailangan niyang may sabihin. Pinakiusapan siya ni Victor na tumayo ng tuwid dahil siya ay nasa isang kilalang akademya na kinabibilangan ng mga piling tao ng bansa at inaasahan sa mga estudyante dito na magpakita ng tamang asal at magandang panlasa sa kultura. Naalala ni Monica na binubuli siya ng kanyang mga kaibigan sa eskwela at hindi nagsalita hanggang sa pinakiusapan siya ni Victor na bumalik sa kanyang upuan. Habang nag-uusap ang mga estudyante, nag-iisa si Monica. Pagkatapos ay tinawag siya ng isa sa mga estudyante at sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Lana at tinanong siya kung bakit ganito ang ayos ng kanyang buhok at mga tirantas, ngunit walang ibang alam na ayos ng buhok si Monica. Napansin ni Lana na pinag-uusapan siya ng ibang mga estudyante na ikinahiya ni Monica. Pagkatapos, tinanong ni Lana kay Monica kung saan siya lumaki. Nang malaman niyang lumaki siya sa syudad ng Linik, natuwa siya at sinabi sa kanya na malaking syudad iyon sa may hangganan at tinanong kung ano ang uso doon. Ngunit walang alam si Monica tungkol dito. Pagkatapos, lumapit si Lana kay Monica at sinabi sa kanya na ang kolorete sa labi ang pinakabagong moda sa kabisera ng kaharian. Nagulat si Monica dito. Pagkatapos, narinig nila ang mga estudyante na pinag-uusapan sila. Akala ng mga estudyante na nagyayabang si Lana sa harap ni Monica dahil mayaman siya at taga-probinsya si Monica, pero hindi sila pinansin ni Lana. Sinimulan niyang hawakan ang buhok ni Monica at inayos ito, sinasabihan siyang huwag gumalaw. At, pumayag si Monica dito. Inayusan ni Lana ang buhok ni Monica. Medyo tense si Monica hanggang sa natapos ni Lana baguhin ang ayos ng buhok ni Monica at sinabi sa kanya na madali lang ito at hiniling na matutunan niya ito sa susunod. Pagkatapos ay umalis siya. Pagkatapos, pinuntahan ni Monica ito sa salamin at nagulat na hindi man lang siya nakapagpasalamat. Pagkatapos ay nagpalibot-libot si Monica sa loob ng akademya, natatakot na makita siya ng mga estudyante at nagtatago sa kanila hanggat maaari. Naalala niya ang parusa ni Luis sa kanya. Pagkatapos ay nasabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tapusin ang misyon, kahit na mapansin siya. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa isang bakanteng lugar at nagpakita ng kaunting pagkain, nagtataka kung ito ba ay sapat na para sa kanya. Lumipat siya sa isang tahimik at payapang lugar hanggang sa nakilala niya si Prinsipe Felix sa dulo ng daan. Pagkatapos, umalis siya upang maghanap ng ibang lugar kung saan walang tao. Hindi niya alam na si Felix pala yun.
Pagkatapos, hinawakan siya ni Elliot at sinabi sa kanya na nahulog siya sa patibong at tinanong siya kung yun ba ay isang sandata, ngunit sumagot siya na yun ay kanyang pagkain. Ngunit hindi siya naniwala na may naglalagay ng pagkain nila sa kanilang bulsa at tinanong siya kung sino ang pinagtatrabahuan niya. Pinilit siya nitong sumama sa kanila sa lugar na ito, na nagdulot kay Monica ng matinding takot hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa at nahulog ang pagkain mula sa kanyang bulsa. Nasasaktan siya dahil sa mahigpit na pagkakahawak. Hiniling ni Felix kay Elliot na pakawalan siya, pero ayaw ito ni Elliot at akala niya na nakikipagtulungan siya kay Aaron. Pero sumenya si Felix na tumahimik siya hanggang sa palayain siya ni Elliot. Pagkatapos, lumapit si Felix kay Monica at sinabi sa kanya na narinig niya ang tungkol sa isang transfer student sa ikalawang klase ngayong taon at tinanong siya kung siya ba yun at ang pangalan mo ay Monica. Nahihiya si Monica at sumagot na siya ngayon sa pamamagitan ng sign language. Pagkatapos ay sinabi ni Felix kay Elliot na hindi siya isa sa mga taga-suporta ni Aaron at isa lamang siyang maliit na squirrel na naligaw ng landas at pinulot ang hazelnut mula sa lupa at ibinigay ito sa kanya at humingi rin ng tawad sa kanya. Habang sinusubukan ni Monica na magpasalamat sa kanya, nakaramdam si Felix na may ibinato sa kanila mula sa itaas. Pero ginamit ni Monica ang kanyang mahika para palayasin ang bagay na ito. Mabilis na nagpunta si Elliot para alamin ang nangyari. Pagkatapos, tinanong ni Felix si Monica kung okay lang siya. Pagkatapos noon, nawala ng malay si Monica at napanaginipan ng isang bangungot na dinakip at sinaktan ng isang magnanakaw. Pagkatapos, nagising si Monica na nagulat. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Selma. Isa siyang kinatawan ng komite sa kalusugan sa kanilang klase at tinanong siya kung okay lang siya dahil narinig niyang bumagsak siya sa lupa. Sinimulan niya siyang suriin at sinabi sa kanya na pwede na siyang bumalik sa kanyang tirahan pagkatapos niyang kumalma. Pagkatapos, umuwi si Monica sa kanyang bahay at sobrang pagod. Lumapit sa kanya si Nero at tinanong siya kung ano ang nangyari, pero naisip ni Monica na ang bagay na ito ay sobrang imposible. Tinanong ni Nero si Monica kung nabigo siya sa kanyang unang araw. Malapit na siyang umiyak, pero pinatigil siya ni Nero para hindi siya mabaigo sa susunod at sinabi na subukan niyang paikutin ang mga tao o gawin ang isang bagay na katulad. Pero nakita ni Monica na hindi dapat gamitin ang mahika ng pagkontrol ng isip para sa mga ganoong bagay dahil maaari itong magdulot ng pagkawala ng memorya o pagkalito. Nakaramdam ng takot si Nero dito at pinakiusapan siyang kalimutan na lang ito at subukan muli. Pero maraming tao ang naging mabait sa kanya ngayon, pero hindi niya nagawang pasalamatan sila kahit man lang sa nararapat na paraan. Pero aayusin na ito ni Nero at siya mismo ang nagpresenta. Nagulat si Monica na kaya niya itong gawin, pero nagbagong anyo si Nero at nagtanong kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Si Monica ay natatakot at nagmakaawa na bumalik siya sa dati niyang anyo at ayaw niya sa anyong ito, pero pinasasalamatan siya nito. Tumakbo siya palayo dahil natatakot siya sa kanya na tao. Huminto si Nero sa pagbibiro at nakita ang isang kainahinalang tao mula sa bintana. Tinitigan ni Monica ang taong yun at nakita niyang hindi niya kilala at nasa tinitirhan ng mga babae. Inakala ni Nero na ang taong ito ay target ang prinsipe. Tinanong niya kung susundan nila ito, pero sinabi ni Monica kay Nero na nakilala na niya si Prinsipe Felix. Naalala ni Monica ang kanyang ama mula sa nakaraan at tinanong niya kung natapos na ba ang kanyang pananaliksik nang matapos ang mga kalkulasyon. Pero ang kanyang, hindi pa lubusang natapos ng ama niya ang kanyang pananaliksik. Maliit na bahagi pa lang yun dahil napakalaki nito. Sinabi niya sa kanya na iniisip ng karamihan na wala itong silbi at nagulat si Monica dito dahil malaki ang pagsisikap na inilaan niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kasalukuyan, nagising, naghilamos, tumingin sa salamin at naalala na hindi niya naalagaan ang kanyang buhok kanina. Tumingin siya kay Nero at tinanong kung ano ang hindi niya itinuturing na walang silbi. Ngunit tinanong siya ni Nero kung nag-uusap ba sila tungkol sa pilosopiya. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang salitang pilosopiya at hiniling na purihin siya. Sinimulang purihin siya ni Monica at nang gawin niya ito, sinabi niya na yun ang kanyang mga salita at ang kanyang papuri ay nagpadama sa kanya ng init at kaginhawaan sa kalooban. Siya ay, sinabi niyang mas mabuti pang magsaya sa mga walang kabuluhang bagay dahil ang buhay ay puno ng mga walang kabuluhang bagay, kaya bakit hindi sulitin ang pagsasaya sa mga ito? Binanggit niya na isinulat ito ni Dustin Gunther sa kanyang nobela. Gayunpaman, nagsumikap ng husto si Monica para lamang mabuhay.
Kaya paano siya magagawang masiyahan sa isang bagay na walang kabuluhan? Pagkatapos naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama, kapag mas malaki ang hamon, mas masaya si Monica. Napagtanto niyang kailangan niyang haminin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid-aralan at sinubukang kausapin si Lana, na nagulat sa kanyang hitsura at nagtanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang sarili. Sinabi ni Monica sa kanya na sinubukan niyang gawin ang ginawa niya para sa kanya kahapon pero hindi niya magawa. Siya, nagpasalamat sa kanya para kahapon, pero sabi ni Lana hindi niya kailangan ng headband mula sa kanya. Tapos, hiniling ni Monica kay Lana na ipakita sa kanya kung paano niya inayos ang buhok niya kahapon at nakaramdam siya ng katangahan dahil nabigo siya sa pangunahing punto, na humantong sa tawanan. Pinaupo niya ito, na ikinatuwa ni Monica. Pagkatapos, sinimulan siyang turuan ni Lana at sinabi sa kanya na ang sukli na ito ay gawa ng isang mahusay na manggagawa sa anmil at nilagyan ng maliliit na mahalagang bato na may pinong panlasa. Tapos tumigil siya sa pagsasalita at sinabi sa kanya na nakakabagot ang lahat ng kanyang kwento, kaya naging tungkol na lamang ang mga ito sa kayamanan at wala siyang anumang espesyal na sasabihin. Pero nakaramdam ulit ng kaba si Monica at sinabi sa kanyang nakakabagot ang mga kwento niya dahil puro lang. Nag-usap tungkol sa mga numero na ikinatawa ni Lana. Sinabi niya kay Monica na kakaiba yun at tumawa rin si Monica. Tapos nakita niya ang kanyang ayos ng buhok sa salamin at namangha sa ganda nito. Ang pagkakaposisyon ng tirantas at ang anggulo nito ay nagbigay ng malaking diferensya at ang proporsyon ng kanyang inipong buhok ay mukhang maganda. Gayunpaman, sinabi ni Lana sa kanya na ang mga bagay na ito ay hindi sinusukat sa pamamagitan ng mga numero, ngunit sa pamamagitan ng damdamin at hiniling sa kanya na kalasin ito at gawin ulit. Tinanong ni Monica kung kakalasin niya ito sa kabila ng kung gaano kaganda ang hitsura nito, na ikinagalit ni Lana dahil kung hindi niya ito gagawin mismo, hindi niya matututuhan kung paano ito gawin. Pagkatapos pumasok si Elliot sa kanilang silid-aralan, na ikinagulat ng mga estudyante, maliban kay Monica. Nalabis na kinabahan nang makita siya at agad na nagtago. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Elliot, natuklasan na nagtatago siya, at sinabi sa kanya na agad siyang nagtatago kapag may nakikitang mukha. Tinawag niya siyang mahiyaing maliit na squirrel, ngunit sinabi ni Monica sa kanya na siya ay tao at labis na napahiya at kinabahan. Pagkatapos ay hiniling ni Elliot na tumahimik siya at sumunod sa kanya. Lumipat sila sa opisina ng konseho ng mga mag-aaral, at humingi ng paumanhin si Felix sa biglaang pagtawag kay Monica at nagpakilala, na nagsasabing siya ang pangulo ng konseho ng mga mag-aaral. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi ni Luis sa kanya na ito ay isang kakatuwang paraan para magkakilala. Nagpasalamat si Monica kay Felix, na ikinagulat niya dahil wala pa siyang nagagawa para maging karapat-dapat sa pasasalamat. Sinabi niya sa kanya na para yun sa hazelnut at sa klinika, pero sinabi niya sa kanya na huwag na siyang mag-alala tungkol doon. Tinanong ni Monica si Felix kung bakit siya palihim na lumalabas ng dorm, na ikinagalit ni Felix dahil unang beses niya itong narinig. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Monica. Sinabi ni Monica sa kanya na nakita niya siya kagabi mula sa bintana ng kanyang kwarto, pero naisip ni Felix na posibleng may nakita siyang kaina-hinalang tao at tinanong kung ano ang hitsura nito. Gayunpaman, hindi niya makita ang mukha nito dahil sa hood, pero ang katawan nito ay katulad ng kay Felix. Naisip ni Felix na normal yun dahil maraming tao ang may parehong katawan. Ipinaliwanag ni Monica sa kanya na may ebidensya at patunay na siya talaga yun. Sinabi ni Elliot na siya ay masyadong tapat sa bawat salita, at sinabi ni Felix na talagang iniisip niyang naniniwala si Elliot na mahihimatay si Cyril kung marinig niya ito. Akala ni Felix na isa lamang siyang maliit na squirrel na hindi makakasakit kahit kanino. Kung isa siyang assassin, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang isang bagay sa kanya kapag silang dalawa lang, o hindi niya yun isisiwalat ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Elliot si Felix tungkol sa kanyang interpretasyon sa pagkahulog ng paso sa kanila. Inasahan ni Monica na nagkataon lang yon, ngunit sinabi ni Felix na nagsimula ang lahat ng makialam ang ingat-yaman ng student council sa budget hanggang sa makumpleto ang proseso para sa kanyang pagkatalsik. Napagdesisyonan nilang ikulong siya sa student dorm, at binanggit ni Aaron na may kasama siya sa krimen, na nagpaalala sa kanya ng isang pangyayari noon. Kaya naghanda ng bitag si Elliot sa likod bahay, at nagulat si Monica nang malaman na inaakala nilang isa siyang masama.
Inisip niya na sinasabi ni Luis sa kanya na nagtagumpay siya sa pagkamit ng mga bagay sa mas hindi inaasahang paraan. Pagkatapos ay lumapit si Elliot kay Monica at tinanong kung kasama siya ni Aaron, di ba? Sinabi niyang hindi, ngunit iginiit ni Elliot na hahanapin niya sa kanya ang tunay na kasama. Muli itong ikinagulat ni Monica, at sinabi niya na gagawin niya ito. Sinabi ni Felix sa kanya na ipinauubaya niya na ito sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Monica sa bakuran at umiyak ng labis dahil sa nangyari sa kanya. Sinabi ni Nero sa kanya na siya ay naging personal na tagapagbantay, at tinanong siya kung may problema ba sa kanya na tingnan siya bilang isang assassin, na ikinagulat ni Monica. Patuloy na umiyak si Monica dahil gusto na gustong makabalik sa kanyang kubo at nakita rin ang kanyang sarili na walang silbi. Tinanong siya ni Nero kung gusto niyang tapikin niya ang ulo niya. Pagkatapos niyang sumang-ayon, sinimulan niyang ipaliwanag sa kanya na kailangan niyang hanapin ang taong nagtatangka sa buhay ng prinsipe. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar kung saan nangyari ang aksidente ng prinsipe dati, at sinabi kay Nero na siya ang nagligtas sa prinsipe mula sa pagkahulog ng paso sa kanya, gamit ang kapangyarihan ng hangin at naitinapon ito sa kanya mula sa itaas. Pagkatapos, pumasok si Monica sa paaralan. Habang umaakyat siya sa hagdan, nakita niya ang isang grupo ng mga babae na binubuli si Selma dahil sa matindi nitong pagmamahal kay Aaron at dahil iiwanan ni Aaron ang paaralan ng mag-isa dahil sa kanyang sakit, na nagpatigil kay Monica sa pag-akyat hanggang sa dumating si Lana mula sa likuran niya at hiniling sa kanya na umakyat na kasama niya at na dapat nilang lampasan ito. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nagsimula silang umakyat. Hiniling ni Lana sa kanila na padaanin sila. Nang makita siya ng isa sa mga nambubuli na babae na nagngangalang Caroline, sinabi niya, hindi ba sila na yan mula sa bagong yamang pamilya ng Baron? Sinabi niya na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang asal at tinanong siya kung alam niya na siya ay mula sa isang mataas na antas na pamilya. Ngunit hindi alam ni Lana na nakatayo sa hagdan para mag-usap at nakaharang sa hagdan ay hindi tamang asal. Tinanong niya ang kanyang opinyon kung tumabi siya ng kaunti. Sinabi niya rito na ang isang mahalagang baka ay gagalaw kapag hinayla ang kanyang renda, na ikinagalit ni Caroline dahil tinawag siyang baka. Tinulak ni Caroline si Lana, ngunit si Monica ang nasaktan at nahulog sa hagdan. Naisip niya na kung gagamit siya ng mahika, magmumukhang kakaiba at maglalagay ng proteksyon sa kanyang katawan. Ngunit ang balik nito ay magiging kakaiba rin at bawat baitang ng hagdan ay sasakit sa kanya. Ngunit naisip niya na gawing patag ang hagdan para gamulong siya pababa ng natural, na ikinatakot ng gusto ni Lana para sa kanya. Pagkatapos ay nabangga ni Monica si Cyril at humingi ng paumanhin. Sa kanya, tinanong ni Cyril kung nasaktan ba siya, pero humingi ulit siya ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya siya para tingnan kung may masakit at sinabi niyang bahagya lang siyang namumula. Nagulat si Monica na hindi siya nagagalit at nakaramdam ng malamig na mana na nanggagaling sa mga daliri niya. Akala niya na naglalabas siya ng mana nang hindi niya nalalaman. Pagkatapos, lumapit si Lana, pero tinanong ni Cyril kung ano ang kaguluhan. Pagkatapos, lumapit si Caroline at ang kanyang mga kaibigan kay Cyril at sinabi sa kanya na si Lana ang nagtulak kay Monica sa hagdan, na ikinagalit ni Lana dahil nagsisinungaling si Caroline at sinabi niyang siya ang gumawa nito at biktima lang si Monica. Patuloy na nagsinungaling si Caroline at nakita na ang mga bata ng ang mga bagong yaman ay masyadong mayabang at alam ni Cyril na siya ay galing sa pamilya ng Count Norn at maniniwala siya sa kanya. Pagkatapos, tiningnan ni Monica si Cyril at naisip, kapag nagpa siya ang isang mayaman at makapangyarihang tao na masama ang isang tao, nagiging totoo ito. Naalala niya ang isang lumang pangyayari sa kanya. Pagkatapos, sinubukan niyang ipagtanggol si Lana para hindi siya ang maging masama sa usapan. Tiningnan niya si Cyril at sinabi sa kanya na nadulas lang siya ng kaunti at siya ang nagpabeya dito. Pagkatapos, mabilis siyang umalis, na ikinagulat ni Lana. Pagkatapos, pumunta si Monica sa silid kung saan itinapon ang paso. May isang batang babae doon na nagpipiano. Tinanong siya ni Monica kung may makita siya sa balkonahe at sinabi ng babae na magmadali siya. Tapos pumunta si Monica sa balkonahe at nakita ang 3 halaman at isang bakanteng paso. Sinubukan niyang sumilip mula sa balkonahe, pero hindi niya kaya. Tapos kumuha siya ng paso at umakyat doon at tiningnan ang paso na ibinato kay Aaron at nakumpirma niya na ito nga ang lugar. Habang nakasandal siya sa balkonahe, dumumi ang mga kamay niya.
pero yun lang ang pares ng medyas niya. Tapos na maglaro yung isa pang babae at sinabi sa kanya na kailangan na nilang isara ang kwarto. Tapos tinanong ni Monica yung babae kung sino ang may susi sa classroom na ito, pero sinabi ng babae na kung gusto niyang magpareserba ng lugar na ito, kailangan niyang magsumite ng aplikasyon. Pumunta sa silid ng guro. Nagpasalamat si Monica sa kanya. Pagkatapos, pumunta naman tayo sa silid ni Felix. Nagtanong si Alton kung nagustuhan siya ni Monica, pero nakita ni Alton na hindi naman maharlika si Monica sa anumang paraan. Pero mas mabuti na ito kaysa sa pareho silang manghimasok at magdulot ng atensyon sa kanila at mas mabuti rin kaysa sa palihim na paglalakad ng mag-isa sa gabi. Pero ayaw ni Felix na makialam si Lord Clockford, kahit natawagin nila siyang sunod Sonier na aso ng duke. At ang pinakamahalaga, ayaw niyang marinig na hindi kaya ni Felix Arkriddle na hawakan ang kaso na ganito kalaki. Pagkatapos, lumapit sa kanila si Monica at malugod siyang tinanggap ni Felix at tinanong kung mayroon na siyang natuklasan. Pagkatapos, sinabi niya kay Felix na, kilala ang gumawa, tapos babalik ulit tayo kay Selma. Binubuli na naman siya ng isa sa mga babae. Tapos dumating si Elliot sa klase at nilapitan si Selma at sinabihan na sumama sa kanya saglit. Tapos pumunta sila sa opisina ni Felix at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa dalawang insidente, ang karatula na nahulog sa kanya at ang paso din. Sinabi niya sa kanya na sinabi ni Monica sa kanya na siya ang responsable sa dalawang insidente na ito, na ikinagulat ni Monica. Hiniling niya kay Monica na ipaliwanag ang bagay na ito. Tapos sinabi ni Monica na nalinis na ang lugar kung saan nangyari ang insidente sa karatula, pero hindi pa nalilinis ang paso. Tapos sinabi niya sa kanya na nahulog ang paso mula sa isa sa mga balkonahe sa ikalawang palapag sa East Wing at lahat ng balkonahe ay pinalamutian ng mga bulaklak. Tapos, nagsimula siyang gumamit ulit ng matematika, pero nahihiya siya nang hilingin ni Felix na laktawan niya ito. Tapos, sinabi niya sa kanila na nangyari ito mula sa ika-4 na palapag at na bumalik siya mula sa pagpapareserba ng musika ng parehong oras. Pero sinabi ni Selma sa kanya na nagdilig lang siya ng mga halaman. Pero sinabi ni Monica sa kanya na walang gaanong pagkakaiba sa taas nila at na mataas ang bakod ng balkonahe para maiwasan ang mahulog. At may nakabaligtad na paso at malinaw na siya, pero tinanong niya si Selma Mainket kung sa tingin niya tumayo siya doon. Pero sinabi niya sa kanya na nagkataon lang na nandoon yun. Tapos, natuklasan ni Monica na nakagwantes si Selma ngayon. Pero nang unang nakilala ko siya sa infirmary, napansin niya ang lambot at kaputian ng kanyang mga daliri at na ang dahilan kung bakit hindi siya nakasuot ng gloves ngayon ay dahil marumi ang mga ito. Nang ilipat niya ang paso, sinabi rin niya sa kanya na nakakita siya ng isang pares ng maruruming gloves sa basurahan sa tabi ng music room at nakaberde doon ang kanyang unang inisyal, na ikinagalit ni Selma at sinabi sa kanila na siya ang gumawa noon at na ang paso, ang karatula at ang budget ng student council ay pawang gawa niya at niloko lamang niya si Aaron at hiniling niya na maawa sila sa kanya at huwag siyang ilayo sa isang taong walang-wala. Pagkatapos ay umalis si Selma kasama si Elliot. Tinanong ni Monica kung ano ang mangyayari sa kanya at kay Felix. Sinabi sa kanya na tinangka niyang patayin ang hari at ang buong pamilya niya ay paparusahan, kaya nag-alala si Monica para sa kanya. Gusto ito ni Felix, pero may iba siyang paraan, na aalis siya sa paaralan sa dahilan ng pagkakasakit. Dagdag pa rito, handa niyang isuko ang lahat para alagaan sila, na nakaapekto ng malaki kay Felix. Pagkatapos, tinignan ni Monica ang mga papeles ng accounting sa harap ni Felix at sinabi sa kanya na maraming mali doon, na ikinagulat ni Felix. Pagkatapos, hiniling ni Felix kay Monica na tulungan siyang repasuhin ang mga tala ng accounting at hindi tumutol si Monica at naramdaman niyang masaya siya dahil matagal na niyang namimiss ang mga numero. Pagkatapos, binigyan ni Felix siya ng malaking sorpresa at hinirang siyang ingat yaman ng konseho ng mga mag-aaral. Nahimatay si Monica nang marinig niya ito. Pagkatapos, pumunta si Monica sa kanyang silid at gulat pa rin sa balitang ito. Sinubukan siyang gisingin ni Nero at sinabi ni Monica kay Nero na siya ay naging ingat yaman ng konseho ng mga mag-aaral. Nakita ni Nero na mas mapapadali nito ang pagbabantay niya sa prinsipe, ngunit nahiga siya sa kama at patuloy na umiyak. Pagkatapos, naalala ni Monica ang nangyari sa kanya sa opisina ni Felix. Nagulat si Elliot sa pagkakatalaga kay Monica bilang ingat yaman ng konseho ng mga mag-aaral,
Ngunit pinakiusapan siya ni Felix na suriin ang nakaraang 5 taon at natapos niya ito sa loob ng 2 oras habang wala siya sa kanyang upuan. Tinanong ni Felix si Monica tungkol sa kanyang opinyon. Tanggalin ang lahat ng mali sa mga talaan. Nagatubili siyang magsalita gaya ng dati, ngunit hiniling ni Felix na magsalita siya at hindi siya magagalit sa kanyang katapatan. Ngunit nagulat si Monica sa kapansin-pansing kapabayaan sa paghawak ng ganito kalaking halaga ng pera, na ikinagalit ni Cyril sa paraan ng pagsasalita ni Monica sa prinsipe, na ikinatakot ni Monica. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kasalukuyan at sinabi niyang gusto niyang bumalik sa kanyang kubo. Pagkatapos ay dumako tayo kay Cyril. Galit siya sa desisyon ni Felix dahil sa pagtatalaga kay Monica bilang ingat-yaman, ngunit hindi niya ito gusto dahil sa paraan ito ng pagsasalita sa prinsipe. Sinimulan niyang suriin ang mga pagbabago ni Monica, na lubhang ikinagulat niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, pero nakaramdam siya ng sakit sa ulo at nakita niyang dapat na siyang matulog. Pagkatapos, lilipat tayo sa silid ni Monica kinabukasan. Umiinom siya ng tsaa at iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, lilipat tayo sa silid ni Isabel. Sinisigawan niya si Monica at binabasag ang mga tasa para gumanap na kontrabida, na umagaw ng pansin ng ibang mga estudyante. Patuloy niyang pinapalo ang unan na parang si Monica yun. Pagkatapos noon, nakita niyang mahusay siyang gumanap bilang kontrabida at pinalakpakan siya ng kanyang katulong. Tumutol si Monica sa pagbasag ng mga tasa, pero sabi ni Isabel mayroon siyang isang kahon ng mga tasa at ginagamit lang niya ang mga pinggan na bahagyang sira. Pagkatapos, binati niya sa kanyang bagong posisyon bilang ingat-yaman ng konseho ng mga mag-aaral. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at tinanong siya kung nagbago na ba ang kanyang ayos ng buhok. Sinabi ni Monica sa kanya na binago ito para sa kanya ng isang babae mula sa kanyang klase, na nagpanghanga kay Isabel at bagay na bagay daw sa kanya. Inutusan niya ang kanyang katulong na ayusin ang kanyang buhok sa parehong paraan, ngunit sinabi ng katulong sa kanya na ang mga masasamang babae ay hindi inaayos ang kanilang buhok tulad ng babaeng inaasar nila. Ngunit sisikapin niyang ayusin ito ng maganda sa panahon ng bakasyon. Pagkatapos ay dumako tayo sa klase ni Monica. Lumapit si Lana sa kanya at tinanong siya kung naitalaga na siyang ingat-yaman ng konseho ng mga mag-aaral, ngunit hindi siya sinagot ni Monica. Pagkatapos ay sinabi ni Lana sa kanya na hindi siya ang itinulak siya kahapon at si Caroline daw ang gumawa noon, pero siya ang biktima at humingi siya ng paumanhin at tinanong kung nasaktan siya. Pero okay lang si Monica. Tapos nakita ni Lana na medyo nag-ulo ang buhok ni Monica at dapat daw niyang ayusin ito para sa kanya. Tapos lumipat na kami sa opisina ni Felix. Pinakiusapan ni Felix si Cyril na turuan si Monica kung paano gampanan ang mga tungkulin ng ingat-yaman simula ngayon. Nagulat si Cyril dito, pero pumayag siya. Nagtaka si Monica kung bakit kay Cyril mismo nagtanong si Felix. Iyon ay dahil si Cyril ang dating ingat-yaman bago naging bise-presidente. Tinanong siya ni Cyril kung gusto niyang matuto mismo sa kanya, pero mas gusto ni Monica na sa kapareho niya ng edad. Tapos sinabi ni Felix sa kanya na si Cyril pala ang magiging tagapagsanay niya, na ikinagulat niya. Pagkatapos, si Cyril at Monica ay lumipat sa isang opisina na silang dalawa lang. Sinabi ni Cyril kay Monica na abala ang ingat-yaman sa simula at katapusan ng buwan at hiniling na huwag niyang kaligtaan ang alinman sa mga puntong nakalista niya. Pagkatapos, bumahing si Monica. Naisip ni Cyril na medyo malamig sa silid, kaya binuksan niya ang bintana at binigyan siya ng scarf na ipulupot sa kanyang leeg. Nasabi ni Monica sa sarili na malamig sa lugar dahil naglalabas ng mana si Cyril mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ito ba ang mga dokumento sa accounting na nireview niya, ngunit sinabi nito sa kanya na ang kanyang tagapayo, si Professor Thornley, ang susuri sa mga yon. Kaya't iniingatan niya ang mga ito. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Monica kay Cyril, at nagtanong siya, bakit ka humihingi ng paumanhin? Sinabi niya sa kanya na ang pagrepaso sa mga nakaraang talaan ay nakadagdag sa kanyang mga pasanin. Ngunit para kay Cyril, hindi ito dagdag na pasanin, kundi gawaing kailangang gawin. Tinanong niya ito kung bakit ang tensyon, at na nakuha na niya ang tiwala ng prinsipe sa kanyang husay, at na ang kanyang trabaho ay maingat, kaya dapat siyang magtaas ng noo at maging proud. Ngunit humingi ulit siya ng paumanhin dahil hindi siya kayang maging proud o magtaas ng noo, hindi niya talaga kaya.
Pagkatapos ikinwento ni Cyril sa kanya ang nangyari sa hagdan noon, at natinanong niya ang mga estudyanteng malapit at nalaman niya ang nangyari. Ang may gawa ay si Caroline, at nakatanggap siya ng matinding babala at maglalabas ng nakasulat na paghingi ng tawad. Tinanong niya ito kung talagang pinagdudahan niya ang mga ito, ngunit para kay Cyril, tila normal lang na unawain ang sitwasyon ng walang kinikilingan, at sinabi sa kanya na ang kanyang pag-iwas ay nagpabagal sa pagtuklas ng katotohanan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nakikinig ba siya sa kanya, at nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang pananalita, na lalong nagpainis sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang gabi, at ang pagtulong ni Cyril kay Monica ay nakapagpabagal sa kanya ng husto, at kailangan niyang ihatid ang mga dokumentong ito ng accounting kay Professor Thornley ng mabilis. Ang katulong ni Luis ay lumapit kay Monica sa anyo ng isang ibon, pagkatapos ay bumalik sa kanyang tunay na anyo upang ibigay mo kay Monica ang mensahe ni Luis na magiging isa na siyang ama. Ang balitang ito ay labis na ikinagalit ni Nero, na ayaw marinig yon. Ipinagpatuloy ni rin sa pagsasabing si Luis ay sobrang saya, na ikinagulat ni Monica dahil sa parirala. Ipinaliwanag ni Rin na nabasa niya ito sa isang libro at gusto niyang gamitin ngayon. Pagkatapos nito, iniabot ni Rin kay Monica ang isang sulat mula kay Luis at hiniling sa kanyang isulat ang impormasyon tungkol sa kanyang misyon sa isang papel, dahil nahihirapan siyang magpahatid ng impormasyon ng pasalita at pagkatapos ay ibigay ito kay Rin. Tumingin pagkatapos si Rin sa kanyang likuran at sinabi kay Monica na may malaking yelo na nabubuo sa likod ng dormitoryo ng mga lalaki. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Cyril, na papunta na sa Thornley. At kailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa taong responsable sa pagpeke ng mga financial records. Gayunpaman, ang manas sa loob ni Cyril ay umapaw, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at nagresulta sa paglitaw ng malaking yelo. Sina Monica, Rin, at Nero ay lumipat sa gubat, kung saan nadama ni Nero na hindi maganda ang kalagayan. Ang mana ay patuloy na lumilitaw kay Cyril, isang kondisyon na tinatawag na sobrang pagsipsip ng mana, na nagiging sanhi ng pagsipsip ng katawan ng mas maraming mana kaysa kaya nitong hawakan. Naalala ni Monica na ang mga taong may ganitong kondisyon ay karaniwang nagsusuot ng mga magical tools upang makatulong na mailabas ang sobrang mana, at naalala niya ang brooch sa leeg ni Cyril. Napansin ni Rin na ang brooch ay pinapagana ng nakapaligid na mana, ngunit si Monica. Naisip nilang dapat silang gumawa ng isang bagay dahil hindi ito gumagana. Sumugod si Nero, umakyat sa yelo, sinunggaban ang brose sa kanyang bibig, at sinubukang tanggalin ito, ngunit nataman at napalayo. Hiniling ni Cyril na tumigil sila. Napansin ni Rin na nawawalan siya ng malay ngunit nagpapatuloy pa rin. Lumapit si Monica, ngunit patuloy na bumubulong si Cyril na hindi niya ito maibibigay dahil ipinagkatiwala ito sa kanya ng kanyang ama. Tumanggap si Monica ng ilang tama mula sa mga talam ngunit nagawa niyang sirain agad ang mga ito, pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan ng mahika. Naalala ni Cyril ang kanyang ama at tumangging bitawan ang brose, na humantong sa pagiging balut siya ng mana. Nagtagumpay si Monica sa pagtunaw ng yelo, ganap sa kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Cyril si Monica at inisip na siya ang kanyang ina, tapos naalala ang pagdalaw niya sa puntod ng kanyang ama kasama ang kanyang ina. Isang araw, tumakbo siya para sabihin sa kanyang ina na siya ay aampunin ng isang pamilya, pero sinabi ng kanyang ina na isa siyang maharlika. Biglang bumalik si Cyril sa kasalukuyan at nakita si Monica na hawak ang brose. Hiniling niya dito na isauli ito agad dahil mahalaga ito sa kanya. Lumapit siya at ibinalik ang brose sa dibdib ni Cyril, pagkatapos nito ay nawalan siya ng malay. Lumapit si Rin at Nero, at kitang-kita na humanga si Rin sa ginawa ni Monica. Ipinaliwanag ni Monica na dinagdagan niya ng proteksyon ang brooch, kaya walang dahilan para mag-alala ngayon. Nag-isip si Nero kung kailangan ba talaga ang lahat ng ito. Hinala ni Monica na ang kalagayan niya ay maaaring medyo pasanin. Ngunit kung mahusay na hahawakan, maaaring maging tunay na lakas ito. Sana'y hindi makita ni Cyril na ito ay isang sumpa. Pagkatapos ay hiniling ni Monica kay Nero na alagaan si Cyril, habang siya at si Rin ay umalis. Matapos malaman na ang dating kalagayan ni Cyril ay hindi talaga lason ng mana, kundi mas parang mga sintomas ng aktwal na pakikialam. Naalala niya ang mga pangyayari na nahuli sina Aaron at Selma, pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ni Thornley. Nang lumabas si Thornley ng kanyang bahay, nagulat siya na makita si Monica doon.
At nagtanong kung nakalimutan na niya ang curfew, at sinabing hindi maaaring lumabas ng walang pahintulot. Pinutol siya ni Monica, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin dito, at kung iniisip niyang palitan ito, walang saysay dahil memoryado na niya ang lahat ng numerong nakalista sa mga dokumentong nirepaso niya. Naalala niya na, noong nagre-repaso siya, magulo ang mga record ng pananalapi sa loob ng mahabang panahon, ngunit naging mas sopistikado ang kanilang pamemeke sa nakalipas na 5 taon, at tumaas din ang halaga ng kinurakot na pera. Iyon ay noong naging tagapayo ng konseho ng mga estudyante si Thornley. Sinugod ni Thornley si Monica, hinawakan siya, at itinapon ang kanyang mga sariling papeles sa lupa, sinasabi na ang mahiwagang pananaliksik ay magastos. Pagkatapos, bumigkas siya ng ilang salamangka hanggang sa sumili ang kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Naunawaan ni Monica na sinusubukan na niyang guluhin ang kanyang isip. Ipinatong ni Thornley ang kanyang mga kamay sa ulo ni Monica at sinabi sa kanya na kalimutan ang kanyang nakita. Ngunit naisip ni Monica na hindi ito maganda, na ikinagulat ni Thornley. Naniniwala rin si Monica na ang salamangka sa pagmanipula ng isip ay nangangailangan ng tiyak at komplikadong mga formula at konsepto, ngunit ang salamangka na ginagamit niya ay puno ng mga kamalian at malayo sa pagiging perpekto. Ginamit ni Monica ang kanyang kapangyarihan at itinulak si Thornley palayo sa kanya, na nagpagulat sa kanyang lakas. Sinimulan niyang baguhin ang mga formula ng salamangka ni Thornley. Ginagawa silang mga paru-paro. Nainis si Thornley dahil bawat paru-paro ay naglalaman ng isang mahiwagang formula. Namamangha pa rin siya sa kapangyarihan ni Monica at iniisip kung paano niya nagagawa ito nang walang sinasabi o inaawit. Bigla, ang mga paru-paro ay nagtipon sa paligid ni Thornley, tinatakpan at halos di na niya makita ang paligid. Sinabi ni Monica na ang epekto ay tatagal ng 24 na oras at mawawalan siya ng malay sa loob niyon. Si Thornley ay dinala sa eskwelahan, na parang nabago ang isip, nagtataka kung bakit siya naroon, may hawak na libro, sinasabi sa sarili na kailangan niyang ibalik ang mga dokumentong ito na may tama na sa Student Council. Inakala niya na may isip ni Cyril. Binago na sila dahil sa sulat kamay at hindi sapat ang pagbura ng mga alaala at baka kailanganin niyang gumamit ng mas radikal na pamamaraan. Nag-isip siya tungkol sa kalagayan ng presidente ng Student Council. Pagkatapos, isang maliit na baboy ang nagpakita sa kanya, hawak ang libro. Nagtaka si Thornley kung ano ang ginagawa ng baboy doon. Pagkatapos dumami ang baboy, lumipat si Thornley at ang mga baboy sa ibang lugar, kung saan kinakanta ni Monica ang kanyang paboritong kanta. Dumami pa lalo ang mga baboy, nagkukumpulan kay Thornley kaya natamba siya at natabunan ng mga ito. Pagkatapos bumalik tayo kay Monica. Nakahandusay si Thornley sa harapan niya dahil sa pagmamanipula ng isip. Natakot si Monica at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Iniisip na katapusan na niya dahil gumamit siya ng mahika na kumokontrol ng isipan. Nagsimula siyang tumingin-tingin sa paligid, sinasabi sa kanya, bawal ito, at umiiyak. Sumulpot si Rin at sinabihan si Monica na ipaubaya na sa kanya. Sinabi niya na malamang ay pahihirapan siya ni Luis, hindi. Ang ibig niyang sabihin ay kukwestiyonin muna siya nito at saka kikilos, depende sa sagot ni Thornley. Tinanong ni Rin si Monica kung ano ang ginawa niya kay Thornley. Sinabi ni Monica na nasa panaginip ito na may magandang pagkakasunod-sunod ng mga numero. Ilang araw ang lumipat tayo sa eskwelahan sa klase ni Monica, kung saan pinag-uusapan ng lahat ang nangyari kay Thornley. Napansin ni Lana na kumakalas na ang tirentas ni Monica at sumang-ayon si Monica, dahil lagi naman siyang nahihirapan dito. Ibinulong ni Lana kay Monica na isa sa 7 pantas ang umaresto kay Thornley, na ikinagulat ni Monica. Akala ni Lana na si Luis Miller, ang salamangkero ng harang, ang may kagagawan, at nakita niya ito sa maharlikang lungsod, at kahanga-hanga siya. Kinumpirma ito ni Monica habang sinusubukang ayusin ang kanyang tirentas. Patuloy na nagkwento si Lana tungkol sa 7 pantas, at inisa-isa pa ang kanilang mga pangalan para kay Monica. Sumabat si Monica, sinasabing nagawa na niya ang lahat para ayusin ang kanyang tirentas. Binati siya ni Lana. Sunod, pupunta tayo sa opisina ni Felix, kung saan niya tinanong kung nakabawi na si Cyril. Sumagot ang butiki na oo nga, at ang kanyang kalagayan ay dahil sa pagkalason sa mana, at mukhang mayroong. Dinala siya pabalik sa dormitoryo ng mga lalaki. Naroon si Nero, sa anyong tao.
Nagtaka si Felix kung sino ang gumawa nito. Ang butiki ay naging isang lalaki na nagngangalang Wildy Anu at sinabi kay Felix na may mga kakaibang pangyayari na nagaganap kamakailan at hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. Hinala ni Felix na si Monica ang tinutukoy ni Wildy Anu at tinanong kung nag-aalala ba siya sa paghirang dito bilang ingat yaman, kahit na tila hindi siya ordinaryong tao. Napansin niya na hindi siya nahulog sa patibong na inilagay sa kanya at hindi niya ginalaw ang mga susi sa mahahalagang gamit sa student council. Binabantayan siya ni Wildy Anu habang nasa katauhan ng butiki, at pagkatapos naisip ni Felix na maaaring siya ay isang especially iya na ipinadala ni Duke Clockford o isang tagapagbantay na ipinadala ng kanyang kamahalan, o marahil isang taong nagbabalak laban sa kanyang buhay. Pero pinakiusapan siya ni Wildy Anu na huwag magbiro tungkol sa mga bagay na ganoon, ipinapaalala sa kanya na mahalaga lang ang buhay ni Felix hanggang sa koronasyon ng susunod na hari, at hiniling na hayaan siyang magsaya kahit kaunti. Pagkatapos, punta tayo kay Monica, na abala pa rin sa mga record ng pananalapi. Nakaramdam siya ng antok at hindi na nagtaka dahil gumamit siya ng maraming mana, kaya siguro bumaba ang kanyang blood sugar, at nakatulog siya. Dumating naman si Cyril, nagulat na nakita siyang natutulog, pero hindi niya ito ginaaysang. Kinuha lang niya ang kanyang panulat para isawsaw ulit sa tinta at tiningnan ang mga kamay nito, napapansin kung gaano kaliit ang mga yon. Naalala niya noong ikinabit nito ang brose sa kanyang dibdib at halos hawakan ang mga kamay nito, pero dumating si Felix, binati si Cyril, at nakitang lubusan na siyang gumaling. Siniguro ni Cyril kay Felix na walang nangyayari at ipinaliwanag na natutulog lang si Monica sa sagradong silid ng konseho ng mga estudyante. Agad na sinubukan ni Cyril na gisingin siya, at nang magising siya, sinabi niya kay Cyril na hindi na siya giniginaw, at iyon ay nakakagaan ng loob. Pagkatapos pinakain ni Felix si Monica pagkatapos ng pagkain at naisip niyang nakakatawa dahil gumagalaw ang kanyang bibig habang natutulog, at tinanong si Cyril kung gusto rin niyang subukang pakainin siya. Ngunit tumanggi si Cyril. Pagkatapos, napanaginipan ni Monica na magagalit si Luis kung hindi niya matatapos ang mga report, at nagkaroon siya ng magandang ideya at isinulat niya ito para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sa kasalukuyan at inisip na si Luis ang nagbubuhat sa kanya, hindi si Cyril, at binati niya ito sa pagbubuntis ng asawa nito, habang antok pa, na ikinagalit ni Cyril. Ngunit sinabi ni Felix kay Cyril na dapat siyang maging responsable tulad ng nararapat, ngunit nilinaw ni Cyril na isa itong hindi pagkakaintindihan, at nagsasabi lang siya ng mga walang kabuluhang bagay habang natutulog. Patuloy pa rin ang pagsasalita ni Monica at tinanong si Cyril kung anong regalo ang gusto niya bilang pagbati. Pagkatapos, lumipat tayo kay Luis, na binabasa ang sulat ni Monica na bumabati sa kanya sa pagbubuntis ng asawa at nagmumungkahi ng mga librong regalo tungkol sa matematika para sa sanggol. Tungkol naman sa misyon, maraming nangyari, na nagtapos sa pagiging treasurer siya ng student council, pero hindi nagustuhan ni Luis ang liham ni Monica. Tinanong ni rin si Luis kung may problema, pero kahit ilang beses basahin ni Luis ang liham, tanging ang unang bahagi lang ang tila maganda, at pakiramdam niya'y karapat-dapat siyang purihin sa pagiging unang bumati sa kanya. Pero ano itong report na ito? Ang pagsali niya sa student council ay isang pambihirang tagumpay, at hindi niya inaasahan yon, pero sapat na sa kanya ang sabihing, maraming nangyari. Pagkatapos, sinunog niya ang liham at naisip na dapat may limitasyon ang pagiging hindi niya magaling tumanggap ng papuri. Dinalhan ni rin si Luis ng inumin at sinabi sa kanya na hindi si Monica ang inatas ang bantayan ang pangalawang prinsipe, ngunit hiningi ni Luis kay Rin ang opinyon niya. Sinabi ni Rin na ang mahikang harang na buong gabi niyang ginawa ay madaling nasesire ng pangalawang prinsipe, kaya nagagalit si Luis at ibinubuntun ang galit niya kay mahiyain na si Monica. Tinanong ni Luis si Rin kung ano ang iniisip niya, ngunit sinabi ni Rin na narinig niya na isa siyang taong may problema na gustong-gusto ang panunukso sa mahihina. Sinabi ni Luis na hindi siya naiintindihan ng lahat, na ikinagulat ni Rin, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito basta panunukso lang. Ang malakas ay mas masaya kaysa sa panunukso sa mahina. Pagkatapos ay nilagyan niya ng pampatamis ang kanyang tasa, at naisip ni Rin na gustong-gusto ni Luis ang pang-iinis kay Monica. Dahil mahina siya, at inisip niyang naging isa si Monica sa 7 pantas bilang huling paraan. Pero naisip ni Luis na noong interview, parang nahirapan siyang huminga dahil sa stress, na nagdulot ng pag-ikot ng kanyang mga mata at siya'y nahilo.
Nagtaka siya kung ano ba talaga ang totoo. Pagkatapos, ipinagmalaki ni Luis na isa siyang henyo na kakaiba at, dahil siya si Luis, ang salamangkero ng harang, sinabi niya sa kanya ng may katiyakan, halimaw si Monica. Tinanong ni rin si Luis kung mas malakas ba si Monica sa kanya. Humarap si Luis sa kanya at nagtanong, sino kaya ang nakakaalam, pero alam niya na ang tunay na intensyon ng kanyang kamahalan ay palihim na bantayan ang pangalawang prinsipe, dahil isa siyang lalaking may kakayahan na nagtamo ng ang tiwala at respeto ng mga maharlika ng bansa at ng mga nasa ibang bansa, at may suporta ni Duke Clockford, na siyang pinakamalakas na maharlika sa bansa. Makatwiran na makita siya bilang isang hinaharap na hari, kahit na nananatili siyang isang palaisipan at ang pangalawang prinsipe ay sapat na tuso para hindi matalo sa direktang paraan. Kaya naman gusto niyang apihin ang malalakas. Naiisip ngayon ni Rin na gusto niyang apihin sina Monica at Felix ng sabay, at ngayon naiintindihan na niya at babaguhin ang kanyang pagtingin kay Luis bilang isang taong may problema na gustong-gustong inaapi ang malalakas. Tapos lumipat kami sa eskwelahan, sa silid ng konseho ng mga estudyante, kung saan may isang katerbang libro sa harap nila, at natuklasan nila na ang pakikitungo sa mga tira-tira ni Thornley araw-araw ay nakakainis talaga. Nirerepaso rin nila ang ilang talaan ng pananalapi, pero naisip ni Cyril na pagkatapos ng ginawa ni Erin at ang pagdakip kay Thornley, ang tiwala ay lubhang nabawasan, at ngayon kailangan nilang maging mas maingat at magsipag sa kanilang mga tungkulin. Sumang-ayon si Felix na tama si Cyril at hiniling kay Monica na isaalang-alang yun at tinanong niya kung pwede niyang batiin ang mga presidente ng club para sa kanya. Nainis si Monica sa ideya, iniisip na imposible yun. Inabot ni Felix sa kanya ang mga papeles, at habang binabasa ni Monica ang mga yun, inagaw ni Cyril ang mga yun at sinabi sa kanya na sasamahan niya siya. Pagkatapos obserbahan ang karaniwang gawa ni Monica, sigurado siya na kwalipikado siya para maging bagong ingat yaman, na ikinagulat ng lahat, at tinanong niya si Monica kung tutol ba siya sa gawaing ito. Pangalawa, sinabi ni Monica na gagawin niya ang kanyang makakaya, at siya ay labis na napahiya. Pagkatapos sinabi ni Cyril sa kanya na dapat na silang umalis, at umalis silang magkasama. Lumipat tayo sa lungsod, kung saan nagpakita ang isang higanteng halimaw. Gumagamit si Monica ng isang farsight spell para makita ang halimaw ng malinaw dahil malayo ito sa kanya. Kasama rin niya si Nero, at galit siya sa paglitaw ng dragon dahil sisirain nito ang pagkakataon niyang umorder ng pagkain mula sa mga tindahan. Pagkatapos, lumitaw ang isang mage at naglunsad ng atake sa halimaw, ngunit nagulat siya nang malaman niyang walang epekto ang halimaw. Nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng halimaw at lumipad ng mataas sa himpapawid. Bumalik tayo kay Nero, na nagtaka kung bakit hindi umaatake ang salamangkero mula sa himpapawid. Akala ni Monica na mahirap gumamit ng dalawang spell ng sabay, pero sinabi ni Nero na hindi naman yun mahirap para sa kanya. Pagkatapos, bumalik tayo sa salamangkero, na gumamit ng isa pang spell para tapusin ang halimaw. Pero sa pagkakataong ito, tinulungan siya ni Monica mula sa malayo. Sinunggaban ng salamangkero ang halimaw. Nang lumitaw ang usok, ginamit ni Monica ang kanyang spell at pinaputukan ng apoy ang halimaw, na naging sanhi ng pagkatalo nito. Dahil dito, lumapit ang mga gwardya ng lungsod sa salamangkero para magpasalamat sa kanya. Nagpapasalamat sila sa kanya, pero sinabi ng salamangkero na swerte lang yun. Pagkatapos, tinanong ni Monica si Nero na ialis niya ang ulo niya mula sa kanya dahil mabigat ito. Sinabi ni Nero kay Monica na binuhat niya ito sa buong daan, at hiniling na gantimpalaan siya nito sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya ng pagkain, sinasabing gusto niyang kumain ng manok. Tinanong ni Monica kung bukas na ang mga tindahan. Bukas na nga ang mga tindahan, at nakita ni Nero na mas matatag ang mga tao kaysa sa akala niya. Ngunit hindi nakikita ni Monica ang sarili niya bilang matatag. Hinawakan ni Nero si Monica at tinanong siya kung hindi ba niya napansin na hindi na siya natatakot sa kanya sa anyo nitong tao, at naging mas matatag na siya kaysa dati. Pagkatapos, lumipat tayo sa paaralan, sa silid pahingahan ng mga guro, kung saan iniisip ng isa sa mga guro na naging responsable siya para sa klase na dating itinuturo ni Teacher Thornley. Dahil inaresto siya, ngunit lumitaw ang isang miyembro ng staff at ipinahayag sa kanila ang pagsali ng isang bagong guro na nagngangalang William, isang salamangkero na may kakayahang gumamit ng tubig, na siyang magiging bagong propesor nila sa Basics of Magic simula ngayon. Binati sila ni William.
Nagpatuloy ang miyembro ng staff sa pagsasalita tungkol sa mga nagawa ni William, isa na rito ay ang Silent Witch at ang Barrier Mage ay mga estudyante niya bago sila sumali sa Seven Sages. Ngunit naramdaman ni William na ang posisyon niya bilang honorary professor ay isang malaking pinagmumulan ng pagkabagot. Pagkatapos, lumipat tayo kay Monica. Tinanong ni Neil si Monica kung nakapagdesisyon na siya sa kanyang mga elective, ngunit hindi pa nagagawa iyon ni Monica. Naisip ni Elliot na ang mga sining ay isa sa mga pinakadakilang gawain para sa mga maharlika. At tinanong si Monica kung marunong siyang tumugtog ng anumang instrumentong musikal, pero hindi marunong si Monica. Dito, naisip ni Elliot na ang pagpipinta ang pinakamagandang opsyon para kay Monica. Sinabi ni Cyril na napunta siya sa klase ng Advanced Applications of Practical Magic, dahil ang mahika rin daw ay isa sa pinakamarangal na gawain para sa mga maharlika. Nagkaroon ng pagtatalo sina Elliot at Cyril tungkol dito, pero sinabi ni Felix kay Cyril na maganda ang kanyang boses sa pagkanta, na ikinahiya ni Cyril. Tinanong niya si Felix kung kailan niya siya narinig kumanta. Narinig siya ni Felix noong nag-iisa si Cyril sa records room, at napakagaling niya. Hiniling niya na pakinggan ulit siyang kumanta sa susunod, na nagresulta sa pagtanggi ni Cyril at sinabing, kukuha sana siya ng ilang papeles, pero tumatakas pala siya. Sinabi ni Felix kay Elliot na marunong din siyang tumugtog ng biolin at hiniling niya na hayaan siyang marinig na tumugtog kasama si Cyril minsan, pero nagpakiusap si Elliot kay Felix na huwag na lang. Pagkatapos, tinanong ni Felix ang kanyang opinyon tungkol sa mahika bilang kanyang elective. Akala niya medyo pareho ito sa matematika, pero hindi makasagot si Monica. Naalala niya ang sinabi ni Luis sa kanya. Kung may magtanong sa kanya at hindi niya kayang sagutin, sabihin niya na pag-iisipan niya ito. Tinanong muli siya ni Felix kung gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang klase bukas. Sumagot si Monica, sige, pag-iisipan ko. Sinabi ni Felix sa kanya na sasanduan niya siya sa kanyang silid-aralan. Bukas, na ikinagulat ni Monica. Kinabukasan, kasama ni Monica si Felix. Sinabi ni Felix kay Monica na espesyal ang akademiyang ito pagdating sa mahika. Tinanong ni Monica si Felix kung nagpapraktis siya ng mahika, pero walang talento sa mahika si Felix. Pagkatapos, nakita ni Neil at ng bago niyang kaibigan si Prinsipe Felix sa pasilyo. Labis na nagulat ang kaibigan ni Neil na makita ang prinsipe at nagpakilala sa kanya, na sinasabing Glenn ang kanyang pangalan at kaklase niya si Neil. Nagpakilala rin ang prinsipe kay Glenn at nagkamayan sila. Nagpakilala rin si Monica, at hinawakan ni Glenn ang kamay niya para makipagkamay, pero may diin. Pagkatapos, ipinakita ni Glenn sa kanila ang ilang inihaw na kastanyes at binigyan sila. Kay Felix at Monica bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit naiinis si Neil sa inasal ni Glenn at sinabihan siyang magpakita ng respeto. Pagkatapos, sinabi ni Felix na narinig niyang may lumitaw na Earth Dragon sa Crimea at tila may isang nagdaang mage ang tumalo rito. Tinanong niya kung siya ba ang nakialam, ngunit sinabi ni Glenn na hindi siya nakialam doon, na ikinagulat ni Monica dahil siya ang humarap sa halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Glenn kay Monica kung anong elective ang kinukuha niya. Gaya ng dati, hindi makapagsalita si Monica, at sinabi ni Felix sa kanila na dinala niya si Monica para makita ang mga batayan ng mahika. Pupunta rin doon sina Glenn at Neil. Pagkatapos ay lumipat sila sa silid ng mga batayan ng mahika. Akala ni Monica walang makakakilala sa kanya. Sa lugar na ito, ngunit ang bagong guro ng mahika, si William, ay lumitaw sa kanyang harapan, na ikinagulat niya dahil naalala niya ang kanyang nakaraan kasama niya. Pagkatapos, sinabi ni Felix sa guro na dinala niya ang mga estudyante dito para tumingin-tingin, ngunit nagtanong si William tungkol sa bilang ng mga baguhan dahil malabo ang kanyang paningin. Nang malaman niyang 3 lamang, sinabi niya sa kanila na umupo kung saan nila gusto. Namangha si Monica na hindi siya nito nakilala. Pagkatapos, ipinaliwanag ni William sa mga estudyante na may 3 mahalagang punto na nagpapadalubhasa sa isang mage. Nahihiya si Monica. Pagkatapos, ipinaliwanag ni William sa kanila na mahalaga rin ang matematika. Ang mage ay maaari nang bumigkas, nang walang mga dasal. Isang halimbawa nito ay ang tahimik na bruha, na muling ikinagulat ni Monica. Pagkatapos, ipinaliwanag ni William sa kanila ang huli sa 3 punto, na siyang pagkontrol ng mana. Kung may isa man sa kanila na makapag-aral ng teknik na ito, magagamit nila ang mahika kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang mga formula ng mahika,
bagaman maaaring mababa ang kalidad. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na tingnan ang aparato sa pagsukat ng mana. Ipinakita nito ang kulay asul, na nagpapahiwatig na ang kanyang gustong elemento ay tubig. Sinabi niya sa mga mag-aaral na sila naman ang susunod. Nasa sabik si Glenn dahil gusto niyang makita kung ang kanyang mana ay lumampas sa 150 na magbibigay daan sa kanya na sumali sa 7 pantas. Gayunpaman, mariing tumanggi si Neil dahil hindi siya malakas. Naisip ni Monica na nung huli niyang sukatin ang kanyang kapangyarihan, ito ay 202 at lumalaki pa. Ipinatong ni Neil ang kanyang mga kamay dito at may antas ng mana na 76 at ang kanyang gustong elemento ay lupa. Sinabi ni William sa kanya na hindi naman ito masama na ikinatuwa ni Neil. Nagtatago si Monica para hindi niya ito gawin, pero humarap si Glenn. Sinubukan ni Monica na lumabas sa pila, pero pinatigil siya ni William at tinanong kung kilala niya ito dati. Samantala, muntik nang mabasag ni Glenn ang aparato sa pagsukat ng mana. Sinabi ni Glenn kay William na sira ang aparato, na siyang nag-abala kay William sa makina, at agad na tumakas si Monica. Huminto siya pagkatapos, at nagtaka kung bakit lumagpas sa 250 ang lakas ni Glenn, dahil 2 lamang sa 7 pantas ang nagtataglay ng ganung antas ng mana. Pagkatapos, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa kabilang silid at pinuntahan niya ito para tingnan. Nakita niya ang isang grupo ng mga binata na naglalaro ng chess. Pagkatapos ay lumitaw si Elliot sa tabi niya, binati siya, at tinanong kung gusto niya ng chess. Ngunit itinanggi ni Monica na kilala niya ito. Gayunpaman, sinabi ni Elliot na huwag siyang mag-atubili at hinawakan ang kamay niya para turuan siya. Pagkatapos ay naghanda silang maglaro laban sa isa't isa. Tinanong ni Monica kay Elliot kung ano ang ginagawa niya para manalo, na nagpatawa kay Elliot. Sinabi niya sa kanyang kailangan lang niyang kunin ang hari ng kanyang kalaban at ipinaliwanag na ang larong ito ay parang pakikidigma. Naisip ni Monica dahil parang pakikidigma ito. Alin sa mga piyesa ang parang isang kawal na salamangkero? Sinabi ni Elliot sa kanya na maaaring ito ang piyesa ng obispo, dahil ang mga mungheng mandirigma ay gumamit ng mahika noong unang panahon. Ngunit si Monica ay nagsimulang magtanong ng mga kakaibang tanong na ikinagulat ni Elliot. Gayunpaman, sinabi ni Elliot sa kanya na wala sa mga ito ang isinaalang-alang sa laro. Ngunit naisip ni Monica, sa larangan ng digmaan na ito ba ay isang patag na ibabaw lamang? Ikinagulat nito ang ibang mga manlalaro sa kanyang talino. Nakita ni Monica na ang layunin ay talunin ang hari, at kinumpirma ito ni Elliot. Naisip ni Monica na ito ay napakadali, at binigyang pansin siya ng lahat sa laro. Pagkatapos ay hiniling ni Elliot na maglaro siya. Nag-alala si Monica kung okay lang ba na siya ang unang gumalaw. Napagtanto ni Elliot na alam niya na ang unang gumalaw ay may kalamangan. Nagsimula si Monica, at naglaro sila laban sa isa't isa, habang ang lahat ay nanunood at naghihintay sa resulta. Tinanong ni Elliot sa sarili niya kung paano nagawa ni Monica iyon at talagang kakaiba ang posisyon niya. Naisip niya na kaya niyang manalo sa pamamagitan ng castling. Ngunit hindi pa niya nasasabi kay Monica ang tungkol sa galaw na ito. Habang ginagawa niya ang galaw na ito, nanginginig ang mga kamay niya. Pero gumawa ng magandang galaw si Monica. Sinabi ni Elliot sa kanya na ang galaw na ito ay tinatawag na castling, at magagawa lamang ito kung hindi pa gumagalaw ang hari at ang tore, at walang piyesa sa pagitan nila. Ngunit sinabi ni Monica sa kanya na talo na siya dahil iyon ay imposibleng manalo kung opisyal na galaw ang rockada. Nagpaumanhin siya pagkatapos dahil akala niya madali lang, at na ang pagharap sa kalaban na tao ay maraming maaaring mangyari. Lumapit ang tagapagturo ng chess at tinanong si Monica kung ano ang pangalan niya, pero muli siyang nautal. Ipinakilala ni Elliot si Monica sa guro, sinasabing kasama niya ito sa student council. Hinawakan ng guro ang kamay ni Monica para matandaan siya, at inanyayahan siyang sumali sa klaseng ito. Dumilim ang gabi, at napunta tayo sa kwarto ni Monica. Tinanong ni Nero si Monica kung aling klase ang pipiliin niya, pero natulala si Monica. Sinundot siya ni Nero para magising. Pero sinabi ni Monica na imposibleng sumali siya sa basics ng klase ng mahika dahil si G. William ang nagtuturo nito, pero kailangan niyang pumili ng 2 klase. Nakita ni Nero na mahirap pakisamahan si Monica, at nagtanong kung dapat niya itong tapikin gamit ang kanyang mga paa. Madalas niya itong hilingin.
Pagkatapos, lumipat kami sa silid ng konseho ng mga mag-aaral. Tuwang-tuwa si Monica dahil naglaro siya ng chess. Tinanong ni Elliot si Cyril kung ano ang iginuhit niya, pero sinabi ni Cyril sa kanya na malinaw na ito ay toro at gulong. Lumapit naman si Monica sa kanila at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Hiniling naman ni Cyril kay Monica na ipakita kay Elliot ang sagisag ng mga ngalakal. Nagtanong naman si Elliot kay Monica kung mukha itong toro, na ikinahiya ni Monica, at naghingi siya ng paumanhin. Akala ni Elliot na ito ang katotohanan. Sinabi ni Cyril na nalaman na ito ni Felix. Ipinakita naman ni Monica sa kanya ang logo ng Abbott Company at nakita niya raw ito 2 araw na ang nakakaraan sa isang listahan. Nakita ni Cyril na kulang ng buntot ang kanyang toro, pero sa tingin ni Elliot, ang kulang kay Cyril ay ang talento sa pagguhit. Pero alam na ngayon ni Elliot ang hugis nito. Sinabi naman ni Elliot kay Monica na malapit nang dumating ang mga mangangalakal at hiniling na samahan siya nito. Sinamahan naman ni Monica si Elliot, at pinagmamasdan sila ni Cyril, pero napansin ng kaibigan niya na nag-iingat siya. Nagpunta sina Elliot at Monica para makipagkita sa mga mangangalakal, pero nakaramdam ng pagkadismaya si Elliot dahil hindi pa niya naamin kay Monica ang tungkol sa Roque. Kilos sa ajedrez. Nang babawi na sana siya ng paumanhin sa kanya, napansin ni Monica na iba ang logo ng Abbott Company sa mga kariton. Tinanong ni Elliot si Monica kung nagkakamali siya, ngunit hindi nakakalimutan ni Monica ang anumang nakita na niya dati. Isa pa, kulang ng buntot ang toro, ngunit pinakiusapan ni Elliot si Monica na tawagan ang mga gwardya at bibili siya ng oras. Samantala, isa sa mga magnanakaw ang papalapit sa kanya na may dalang kutsilyo. Nag-alinlangan si Monica, ngunit sinabi ni Elliot sa kanya na isa siyang maharlika at tungkulin niyang protektahan ang karaniwang tao. Ipinakita ng magnanakaw ang kanyang sandata at inatake siya ni Elliot, ngunit kumilos agad si Monica at binigyan ng mahika ang kabayo, kaya sinipa nito ang mga magnanakaw. Nagtagumpay siya sa pagbubuhat sa kanila, muntik nang mabangga ng kabayo si Elliot, pero nakailag siya. Sinabihan ni Elliot si Monica na umiwas sa kabayo, pero mabilis itong dumaan sa tabi niya, kaya labis siyang natakot. Bumalik muli ang kabayo, pero isa sa mga babaeng estudyante ang sumakay dito at nagtagumpay na kontrolin ito, kaya kumalma ang kabayo. Pagkatapos, ang mga magnanakaw ay ginapos at ikinulong sa loob ng bodega. Tumawag si Elliot sa mga gwardya at sinabihan silang manatili kung nasaan sila. Nagpasalamat si Monica sa babae sa kanyang tulong. Nagpakilala ang estudyante, sinasabing ang pangalan niya ay Casey, at siya ay nasa 3 taon. Nagpakilala rin si Monica. Monica, nakaramdam ng inis nang umingay ang kabayo malapit sa kanya, pero pinakalma muli ni Casey ang kabayo at tinanong si Monica kung gusto niyang sumubok, pero kailangan niya muna itong haplasan. Hinaplos naman ni Monica ang kabayo at humingi ng paumanhin dito dahil narinig niya ito kanina. Tinanong naman siya ni Casey kung gusto niya ang mga kabayo. Sinabi naman niyang gustong-gusto niya ang mga kabayo at sa kanilang bayan, tumutulong siya dati sa pagkakarga ng mga hayop sa mga kariton, parang sa kantang Old Sam's Pig. Sinabi niyang baka hindi niya ito alam at isa itong kantang pambata tungkol sa mga hayop, pero alam na alam ni Monica ang kanta at naglalaman ito ng magagandang pagkakasunod-sunod ng numero, na ikinatawa ng malaki ni Casey. Hindi siya makapaniwalang makakakilala siya ng taong alam ang kantang yon. Saka sinabi sa kanya na hindi siya nakakasundo sa ibang mga estudyante dito dahil isa lamang siyang maharlikang probinsyana na naglalaro ng pangangaso. Pagkatapos, hiniling niya kay Monica na samahan siya at sumakay sila sa kariton. Sa kanya hiniling na imulat ang kanyang mga mata, na labis na ikinamangha ni Monica. Tinanong ni Casey si Monica kung gusto niya ang mga kabayo, ngunit nakikita ni Monica ang mga kabayo bilang napakaganda. Pagkatapos, tinanong ni Casey si Monica kung gusto niyang sumali sa klase sa pagsakay sa kabayo, ngunit mahina ang pangangatawan ni Monica. Gayunpaman, sinabi ni Casey sa kanya na sinabi ng guro na malugod nilang tinatanggap ang mga baguhan at makukuha rin niya si Guro Casey bilang karagdagang guro kung sasali siya sa kanila. Nag-aalangan si Monica at gustong subukan. Bagong bagay. Tanong ni Monica kay Casey, sa tingin mo kaya kung sumakay ng kabayo? Pagkatapos, nag-cut tayo sa kwarto ni Monica. Tinanong ni Nero si Monica kung anong nangyari at napansin niyang pagod na pagod siya ngayon, pero hindi siya sinagot ni Monica dahil tulog na siya sa sobrang kapaguran.
Pero hindi inaasahan ni Nero na pinili niya ang chess at pagsakay sa kabayo. Lumipat tayo sa silid ng guro at napahamak ang guro sa sayaw dahil akala niya magagaling sumayaw ang mga estudyante ng akademya. Tapos lumipat tayo sa dance hall at sumasayaw si Monica kasama si Glenn, pero natatakot siya. Akala ni Glenn mabagal ang ritmo at dapat bilisan nila, kaya binilisan niya ang galaw nila hanggang iniwan ni Glenn si Monica. At nakaramdam siya ng pagkahilo. Pagkatapos, pinakiusapan sila ni Neil na gumawa ng isang bagay bago ang muling pagsubok. Pagkatapos, sinabi ni Casey na magpapalit sila ng kapareha hanggang sa maging bihasa sila sa mga hakbang ng sayaw at pinili niyang makapartner si Glenn, na ikinatuwa ni Glenn, pero nagtataka si Neil kung sino ang tutugtog para sa kanila. Pagkatapos, lumitaw si Lana at sinabi sa kanila na siya ang tutugtog, na ikinagulat nila. Pagkatapos, tinanong ni Glenn si Monica, "Kaibigan mo ba ito?" Kinumpirma ito ni Monica sa kanila. Pagkatapos, lumapit si Lana sa kanila at sinabi kay Glenn na may mabait siyang kaibigan na tumulong, kaya dapat siyang magpasalamat dito. Pagkatapos, lumipat tayo sa guro ng sayaw, na papunta sa sayawan at nag-iisip kung bihasa na ba ang mga estudyante sa sayaw o hindi. Pagkatapos, ang guro, lumapit sa bulwagan at pinanood silang sumayaw at nakaramdam ng saya. Pagkatapos ay lumipat kami sa opisina ni Felix, at tinanong ni Felix si Neil kung nakapasa si Monica sa pagsusulit sa sayaw. Sa tingin ni Neil, depende ito sa kanilang pagsisikap sa pagsasanay. Sinabi ni Cyril kay Felix na kung kahit ako na mabait ay nagsasabi nito, malaking problema nga iyon. Pero sigurado si Felix sa kanyang tagumpay at sinabi kay Cyril na hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos ay lumapit si Felix kay Monica at sinabi sa kanya na magagawa niya ang inaasahan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Monica sa kanya na sisimulan niya muna sa pag-aanalisa ng ritmo ng musika at pagtutugma nito sa kanyang mga hakbang, at oras na para simulan ang pag-aanalisa ng sayaw. Pagkatapos si Cyril, hiniling ni Monica na igalaw niya ang kanyang katawan sa halip na ang kanyang isip. Pagkatapos, lumipat kami sa silid ni Monica, at siya ay nakahiga sa kama, at si Nero ay nasa ibabaw niya, tinatapik ang kanyang likod. Akala ni Nero na ang kompetisyon sa pagsayaw, kung sino man ang manalo, ay ang siyang mas madalas tumapak sa paa ng kanyang kapareha. Ngunit sinabi ni Monica sa kanya na ito ay mali at hindi nabanggit sa libro. Pagkatapos, naalala ni Nero ang libro at sinabi na isinusuko ni Julia ang kanyang sarili sa pamumuno ni Bartholomew at pati na rin sa musika. Sila ay naghawak kamay at sumunod sa gabay ng kanilang puso, na ang ibig sabihin ay natatapakan nila ang mga daliri ng paa, at ito ay nagpabago sa eksena sa paningin ni Nero. Sinabi niya kay Monica na wala siyang pagpipilian, kundi upang mahusay sa sayaw dahil mataas ang inaasahan ng prinsipe. Saka naalala ni Monica ang kanyang ama noon nang sabihin nito na gusto niyang tugunan ang inaasahan ng lahat at sinabi sa kanya na ang katawan ng tao ay binubuo ng napakaraming numero, at kung masusuri niya ang mga formula na bumubuo sa isang tao, marami silang maliligtas na nagdurusa sa mga sakit. Kaya dapat siyang magsumikap ng husto na ikinamangha ni Monica. At nang matugunan ng ama ni Monica ang inaasahan ng lahat at gamutin ng maraming sakit, ngunit kasabay noon, sumiklab ang apoy. Pagkatapos ay bumalik siya sa kasalukuyan at sinabi sa sarili na natuklasan niya ang mahika nang walang mga orasayon ng sinusubukang tugunan ang inaasahan ng iba. Mga inaasahan. Pero pagkatapos mag-isip saglit, naisip niya na mas mabuti kung walang umasa sa kanya. Pagkatapos naalala niya ang pakikipagkita niya kay Felix. Pagkatapos naalala rin niya ang masasayang sandali niya. At kung pwede siyang mapag-isa sa isang silid na puno ng numero, umupo siya sa kama. At nagulat si Nero dito. Sabi ni Nero, "Monica, anong problema?" Gusto pang magpraktis sumayaw ni Monica. Pagkatapos nagbagong anyo si Nero bilang tao at tinanong siya kung kailangan niya ng tulong. Pero naisip ni Monica na walang alam si Nero sa pagsayaw. Pero sumayaw si Nero kasama niya at hiniling sa kanya na maghanda para sa masusing pagsasanay. Pagkatapos lumipat kami sa pribadong klase ni Monica at nakakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Ang kanyang katawan. Sinabi niya sa sarili na talagang magaling sumayaw si Nero, pero ininis niya ito dahil natapakan niya ang paa nito kahapon at naisip niya na baka ayaw na nitong magsanay ulit kasama siya. Tapos sinabi ng guro sa mga estudyante ang tungkol sa pagpapangkat para sa salo-salo sa tsaa at na ang kursong ito ay kinakailangan, katulad ng sayaw na duet, at hiniling sa kanila na magsikap na pumasa dito.
Pagkatapos, lumapit si Monica kay Isabel para humingi ng tulong, at handa na si Isabel para dito at sinabi kay Monica na tutulungan niya itong pumasa sa kurso ng pagsasanay, na ikinatuwa ni Monica kay Isabel. Pero sinabi ni Isabel kay Monica na ang tsaa ay tungkol lamang sa personal na panlasa at walang malinaw na tamang paraan para ihanda ito. Pero may isang bagay na dapat iwasan, sigurado. Nagtataka si Monica kung ano kaya itong bagay na ito. Sagot ni Isabel na huwag siyang magdala ng parehong uri ng tsaa na dadalhin ng iba sa party at tinanong siya kung maaari niyang tingnan ang mga uri ng tsaa na dadalhin ng iba. Sabi ni Monica, sina Lana, Casey, at isa pang babae na hindi niya kilala ay nasa mesa niya, kaya mahihirapan siyang malaman kung ano ang kanilang ihahanda, na ikinabahala ni Monica at nag-isip kung ano ang gagawin. Pero sinabi ni Isabel na huwag siyang mag-alala at kahit sino pa man ang dumating, sisiguraduhin niyang maghahanda siya ng perpektong tsaa para sa kanya, na ikinatuwa ni Monica. Pagkatapos, lumipat si Monica sa kusina para magtimpla ng tsaa, pero kinakabahan siya at sinubukan alalahanin si Isabel. Habang siya'y kumikilos, ngunit iniisip niya na hindi niya kayang harapin ang kahit sino hanggang sa dumating si Casey sa kanya. Tinanong ni Casey si Monica kung naihanda na niya ang kanyang mga dahon ng tsaa. Sinabi ni Monica sa kanya, syempre, at sinabi ni Casey sa kanya na nagawa na niya iyon at tumingin sa mga katulong at sinabi na lahat ay nag-uutos sa kanilang mga lingkod na maghanda ng tsaa at hiniling kay Monica na maghanda ng kanilang tsaa ng magkasama at ilagay ang kanyang papel sa ilalim ng kanyang tsaa at tinanong si Monica kung gusto niya rin. At ginawa rin ni Monica ang pareho. Sinabi ni Casey kay Monica na walang magkakamali sa may-ari ng tsaa kung ilalagay niya ang papel na ito doon. Pagkatapos ay hiniling ni Casey kay Monica na magmadali para hindi sila makatanggap ng masasakit na salita mula kay Claudia. Pagkatapos ay tinanong ni Monica si Casey, ang ibig mo bang sabihin yung isa pang babae sa ang tea party ngayon? At tinanong siya tungkol sa kanyang pagkatao. Sumagot si Casey na si Claudia ay napakatalino at palaging nagbabasa at tinatawag nila siyang mobile library. Pagkatapos, lumipat kami sa mesa ng tsaa ni Monica at ng kanyang mga kaibigan. Matapos silang pagsilbihan ng tsaa, hiniling ni Claudia na lasapin nila ang pag-inom ng tsaa. Ngunit nasabi ni Monica sa sarili niya na si Claudia ay iba sa mga masasamang babaeng maharlika na ikinwento sa kanya ni Isabel. Nang tikman ni Casey ang tsaa, nagustuhan niya ito at tinanong kay Claudia kung anong klaseng tsaa yun. Sumagot si Claudia na ito ang pinakasikat sa bansa at tinanong siya kung kailangan pa bang itanong. Pagkatapos, sinabi ni Lana na gusto niyang lagyan ng gatas ang tsaa at nagtanong kay Claudia kung mayroon siyang bahagi nito. Ngunit sinabi ni Claudia sa kanila na ang mga dahon na ito ay hindi bumabagay sa gatas at tinanong siya kung ang panlasa niya ay ganoon kat hindi na hindi niya makilala, na ikinagulat din ni Lana. May isang grupo ng mga babae sa isa pang mesa na naiinggit sa presensya ni Monica sa Student Council. Naalala ng isa sa kanila nang napag-alitan siya ni Cyril dati noong naitamba si Monica mula sa tuktok ng hagdan at nagalit siya sa kanya. Pagkatapos dinalhan siya ni Casey ng tsaa at sinabi kay Lana na bumabagay ito sa gatas. At hiniling ni Lana kay Casey na bigyan siya ng bahagi nito. Turn na ni Lana para sa tsaa. At nang tikman nila ito, nagustuhan nila ito ng husto. At sinabi ni Casey sa kanya na napakasarap nito at in-order ni Lana ang pinakamagagandang uri ng tsaa ngayong panahon na may espesyal na padala. Pero iniisip ni Claudia na sinisira ng malalakas na lasa ang panlasa. At nasabi ni Monica sa sarili niya, pumili kaya siya ng banayad na tsaa para sa unang tasa para mapangalagaan ang kanilang panlasa. Tapos sinabi ni Claudia sa kanila na ang gininto ang dahon ng Ferendia ang pinakamahal na tsaa ngayong panahon. At kung sila ay nasa isang konseho ng mga marangal na babae, ang pag-inom ng tsaa na ito ang pinakamagandang piliin. Pero hindi ito akma para sa isang pagtitipo na tulad nito ang magdala ng espesyal na tsaa dahil baka isipin ng iba na insulto ito. Pero hindi ito itinuturing ni Casey na insulto at tinanong niya si Monica tungkol sa opinyon niya. Iniisip din ni Monica na hindi ito insulto. Pero, sinabi ni Claudia kay Monica na inaasahan niya ang kanyang sagot dahil ang tanong ay galing sa kanyang kaibigan, na ikinabahan naman ni Monica. Nagalit sila na kay Claudia dahil puro panunuya ang kanyang sinasabi at sinabi nitong siya ang pinaka-nakakainis at hindi nababagay. Ngunit tinanong ni Claudia si Lana kung karapat-dapat ba siya na pag-aksayahan ng salita.
Pagkatapos ay tinanong niya kung kilala niya ang Silent Witch at sinabi nitong nakabisado niya ang mahika nang walang tulong sa kanyang 15 taon at nakagawa siya ng maraming mahika kahit nakilala sa hindi pagdalo sa anumang aralin at hindi siya nagsalita ni isang beses sa anumang pagtitipon at nagtalaga ng isang miyembro ng Seven Sages upang magsalita para sa kanya. Sinabi ni Monica sa kanyang sarili na talagang nagawa niya yun at pinagsalita niya si Luis para sa kanya dahil kinakabahan siya. Tapos tinanong ni Claudia kay Lana kung nabasa na niya ang kanyang mga artikulo at na magbibigay ito sa kanya ng ideya tungkol sa kanyang pagkatao kung gagawin niya yun at na siya ay napakatalino at marunong at siguradong napagtanto niya ang halaga ng pananahimik. Pero sabi ni Monica sa sarili niya na hindi siya marunong o matalino at na isa lamang siyang mahiyain at mapag-isang tao. Tapos tinanong ni Lana kay Claudia kung ang ibig niyang sabihin ba ay hindi pinapansin ng matatalino ang mga hanggal. Tapos sinabi ni Claudia na kung iisipin natin, ang tunay na pangalan ng Silent Witch ay Monica Everett at medyo katulad ito ng pangalan ni Monica Norton at sinabi sa kanya na hindi pa siya umiimik mula nang dumating dito. Tinanong ni Claudia kay Monica, hindi ka ba nagsasalita dahil ayaw mong sayangin ang iyong mga salita sa mga hanggal? Pagkatapos ay mabilis na kumilos si Monica at kinuha ang kanyang espesyal na tsaa. Pagkatapos ay lumipat kami sa kusina at inisip ni Monica kung napansin ni Claudia na siya ang tahimik na bruha. Sinabi niya na nabanggit niya ito nang hindi sinasadya, sa tingin niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang hanapin ang kanyang espesyal na tsaa ngunit wala doon ngunit natagpuan niya ito sa loob ng basurahan. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Cassie at tinanong siya kung ano ito. Sino ang gumawa nito? Tinanong din niya siya kung mayroon siyang ekstrang tsaa. Umiyak si Monica at sinabi sa kanya na wala. Pagkatapos ay iminungkahi ni Cassie na gamitin niya ang kanyang sariling tsaa sa halip na wala. Ngunit iniisip ni Monica na kung ihaharap niya ang parehong tsaa, na parang pandaraya kung iba ang nagpakita nito. Pero wala pang pakialam si Cassie doon at ang pinakamahalaga ay masarap at masaya ang tea party. Pero umalis agad si Monica. Pagkatapos, bumalik kami sa mesa at sinimulan ni Lana na kumain ng cake at tinitigan si Claudia at nasabi sa sarili niya na iniisip ni Claudia na hindi siya nababagay sa party na ito at gusto ni Lana na ang mga kaibigan niya ay uminom lamang ng pinakamagagandang uri ng tsaa. Pagkatapos, lumapit si Cassie sa kanila at sasabihin na sana ni Cassie kay Lana ang nangyari. Pero dumating si Monica na dala-dala ang tsaa para sa kanila. Pero hindi tsaa ang dala ni Monica kundi kape at sinabi sa kanila na ang pagsisimula sa malalakas na lasa ay sumisira sa panlasa. Pero dahil yon ay, ang huling bagay na ito masarap ang lasa ng kape. Pagkatapos tinikman nila ang kape at nagtaka si Cassie kung noon pa man ba ganito kadali uminom ng kape. Tapos sinabi ni Lana na walang kakaibang lasa sa huli o anumang asim. Pero sinabi ni Monica sa kanila na habang tumatagal ang pagtimpla ng kape mas lumalakas ang lasa nito at gamit ang TET-era na ito mas mabilis itong may timpla. Pagkatapos sinabi ni Claudia na ang pagpapakita ng isang bagay na hindi inaasahan ay hindi masama. Pero hindi ba tea party ito at ang pag-inom ng iba maliban sa tsaa ay hindi dapat? Pero naisip din ni Monica yon. Pero gusto niyang ibahagi sa kanila ang gusto niya at iyon ang pinaka hindi angkop para sa kapaligiran. Pagkatapos uminom si Lana ng kape na ikinagulat ni Cassie at tinanong si Lana kung ano ang ginagawa niya. Pero gustong-gusto talaga ni Lana ang kape ni Monica. Pagkatapos natapos nila ang tea party at sinabi ni Cassie kay Monica na kailangan na niyang pumasa sa dance test. Pero kinabahan na naman si Monica at nag-isip kung ano ang gagawin niya. Pero sinabi ni Cassie sa kanya na tutulungan niya ulit siya at susuportahan. Pagkatapos pumasok sila sa ballroom at nandoon si Felix kasama si Cyril. Sinabi ni Felix kay Monica na hindi siya ganoon kawalang puso para isangkalan ang lahat ng pag-asa sa kanya at pagkatapos ay pabayaan siya. Sinabi ni Cyril sa kanya na magpasalamat siya sa walang hanggang kabutihan ng kanyang kamahalan ng prinsipe. Pero sinabi ni Felix kay Cyril na hindi naman niya kasi ito inimbita. Pero sinabi ni Cyril na personal assistant niya siya. Tapos tinanong ni Felix kay Cyril kung tapos na ba niya lahat ng trabaho niya ngayon at di ba niya gustong umattend sa training ni Monica simula umpisa. Kaya napahiya si Cyril. Nakita ni Lana na kamangha-mangha ito. Tapos sinabi ni Cyril kay Glenn na medyo mahina ang pagsasayaw niya at pinanood siyang sumayaw. Tapos nilapitan niya si Monica at inayang sumayaw. Tapos nagsimulang tumugtog si Lana at nagsayaw sina Cyril at Monica na ikinamangha ng lahat. Nagulat din si Monica sa galing ni Cyril.
Natapos sila at tinanong ni Cyril kay Glenn, nakita mo ba? Ganyan ang paglit, isang babae. Pero sinabi ni Monica kay Cyril na nakahinga siya nang maluwag na bumalik na ito sa dati. Ngunit tinanong ni Cyril si Monica kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay sinabi ni Cyril na sa isang duet dance, lahat ay nakasalalay sa galing ng lalaki sa paggabay. Pagkatapos ay lumapit si Felix kay Monica at sinabi kay Glenn na matuto ng paraan ng paggabay kay Cyril at siya na ang bahala kay Monica. Pagkatapos ay inalok ni Felix ang kanyang kamay kay Monica, pero nag-aalangan si Monica na hawakan ang kanyang kamay hanggang sa isipin ni Felix na ayaw nitong sumayaw sa kanya. Ngunit sinabi ni Monica na gusto niya talaga at hiniling niya na gabayan siya nito tulad ni Cyril. Pagkatapos ay kinuha ni Felix si Monica, pero natigilan siya. Sinabi ni Felix kay Monica na sumasayaw ka naman kanina ng normal. Kasama si Cyril. Pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw at sumayaw sa tugtog ni Lana. Habang sila ay sumasayaw, hiniling ni Felix kay Monica na huwag masyadong isipin ang mga hakbang at sinabi sa kanya na maglakad na parang normal habang nakikipag-usap sa kanya. Ngunit nag-iisip si Monica kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay tinanong ni Felix si Monica kung ang kanyang kaibigan ba ang nag-ayos ng buhok niya ngayon. Sumagot si Monica na siya mismo ang nag-ayos at bumili siya ng bagong suklay. Nagtanong si Felix tungkol sa uri ng suklay, ngunit sinabi ni Monica na si Lady Colette ang pumili nito para sa kanya at sinabi sa kanya na ang hawakan nito ay pinalamutian ng bulaklak. Pagkatapos ay tiningnan ni Monica ang ukit ng prinsipe at nakita niya na napakaganda nito sa malapitan at maaari itong gamitin bilang salamin. Had always been a mystery to her. Had always been a mystery to her. Had always been a mystery to her. Harang. At ang mga harang na ito ay karaniwang mahina, pero sa pamamagitan ng paggamit ng maraming aspeto. Pagkatapos ay natapos silang sumayaw at lahat ay naghiyawan para sa kanila. Nakita ni Cassie na ito ay kamangha-mangha at natuto siyang sumayaw ng mabilis at napagaling niya ito. Nakita ni Neil na ito ang pinakamagandang pagtatanghal. Pagkatapos, sinabi ni Felix kay Monica na madalas siyang mag-isip ng sobra, pero kung mag-e-enjoy lang siya sa pakikipag-usap, titigil siya sa pag-iisip ng labis at magpapahinga. At ito ang magpapahintulot sa kanyang kapareha na umalalay sa sayaw. Pero nagtaka si Monica, sumasayaw ba ako? Pero sinabi ni Felix sa kanya na mahusay siyang sumayaw. Pagkatapos, sinabi ni Monica kay Felix na ang nakaukit sa kanyang brose ay palaging had always been a mystery to her. Palaging isang misteryo sa kanya. Sumasalamin ng maganda sa liwanag at ito ang nagpatigil sa kanya para pag-isipan ito at tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na hindi kailangan. Ikinagulat ito ng lahat. Tinanong ni Felix kay Monica, hindi ba kailangan na kausapin ako, Monica, na ikinabalisa na naman ni Monica, pero hindi niya yun ibig sabihin at sinabi niya sa kanya na magaling siyang sumayaw dahil sa kanyang brose.